Yo, what is up YouTube world? It's your boy Tiny Montana. Alam nyo na, welcome sa Montana TV. At ito ang pagbabalik ng the first and the original Pure Pinoy Hip Hop Podcast. Ito ang season 4 ng Rate My Bar, kung saan kumuha kami ng tiga-4 na linya mula sa 6 na random rap artist at ipaparate natin to sa guest artist natin for today's episode. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Ang guest artist natin for today na makakakwentuhan at magre-rate ng mga linyang yan ay isa sa mga magagaling na battle MC ng Flip Top at iba pang liga. 2023 is a buhay champion. Pare, binibigay ko sa inyo, Invictus. Let's get it. Magandang hapon sa inyo lahat. Tayo naman tayo na sa Montana. Boy tayo naman Montana. Boy tayo naman Montana. Yo, magandang gabi mga tol. Tayo naman Montana. Yo, what up? So, let's go. Let's do it. Salute. Yon, kamusta Patrick? O Invictus para sa mga Kamusta? fans. Okay naman. Kamusta Kuya Tiny? All good naman. Kailan tayo huli nagkita? Event ba o nung pumunta pa kami dyan para sa shoot? Oo, yun pa yata eh. Hindi ko na maalala eh kasi hindi ako masyadong pumupunta sa mga event. Hindi ka pa lumuluwas uli para sa event unless flip top or Kuya. babattle Unless may ka? laban ako. Oo. Okay. Anyway, yun, makikipagkwentuhan lang ako sa iyo ng konti tapos mamaya may paparate ako sa yung mga lines mula sa mga nag-comment sa Facebook at yung mga, mga typical na 4 lines galing sa mga subscribers natin tsaka mga rappers din sila actually. Solid Kuya. Okay. So bago tayo magkwentuhan bro, magpapasalamat lang muna ako sa mga sponsors na patuloy na sumusuporta sa Rate My Bar. Crown Manila, Shift Clothing, Master Garage, Walsy Coffee, Carbogetti by Austrias, DRK Sportswear, Salute Lifestyle na makikita nyo sa www.salute-official.com. So, Tol, 2003 is a buhay champion. Kamusta? Ayun, ganun pa rin Kuya. Bago naging isa buhay champ. Ano pinagkakabalaan mo, Tol, ngayon? Pag wala ka- Ngayon ito, business. May tinayo akong business ngayon, bilyaran siya. Tapos para na rin siyang sports center kasi may basketball, may mga billiards, may table tennis. Pucha, Tapos, di ang laki niyan. Oo, malaki siya Kuya, 500 square meters Wow. na Tapos may pickleball court na rin siya na tinatayo. Pickleball. Naglagay ka talaga ng pickleball dyan para tauhin ka ng Oo, babae. para sa Ng babae. Hindi, para sa hindi kasi yung mga CCTV hindi nga nakakonect sa cellphone ko nakakonect agad kay Mrs. eh. Kaya Hilaw. Malabo. Kailan ang Business plan. opening ng business mo? Tsaka anong pangalan? Pangalan nito The Base. The Yun, Base. simple lang. Ang ideya, kumbaga kapag kayo mga tao, yung mga bata, mga high school, saan tayo punta? Doon tayo sa base, di ba? Kumbaga para simple. Oh, Tapos man cave, parang ganun yung ideya eh. madaling tandaan, no? Tapos yun Kuya. Yung opening niya, dapat etong July, kaso parang may plano ngayon na magsunugan. Diyan? O parang iniisip ko, dito. Kumbaga sa sunugan, sasabay ko na. Tapos may magla-live mural kasi gagawin ko tong parang neat street. Siya, street siya pero neat, may mga graffiti, may mga mural, pero parang select lang na magmumukha pa rin siyang maayos. So yun, baka opening nito mga July 19, mga ganun, July 25. Depende pa eh. Pinag-uusapan pa namin yung Pagka wala akong trip niyan, lalapag ako dyan, Tol, ha? Oo, Kuya. Oo, daming lalapag. Sige. Saka diretso sa Bales, 30 minutes. Sarap! Di ba? Kaya nga eh. May camp na dito. Mismo. Kumbaga, may mga tatambayan na yung mga tropa pag lalapag dyan, di ba? Sa lugar na yan. Oo. Ganun nga nangyari. Sila, si Balakid. Yun. Dito siya natulog nung mga ilang araw. Putangin na, may tulugan pa dyan. Hindi, kasi kapag itong mismong VIP, dahil naka-aircon naman, maayos, tapos pwede mong lagyan ng naka-sofa bed na siya. So may mga bisita ako, pailan-ilan lang, diyan ko na pinapaano. So yung pwesto na yan yung VIP?
Oo, Yung, ito okay. pinaglalagyan ko. So, ilan ang tables mo dyan, bro? Sarap? Dito sa VIP, isa lang. Parang ano mo, parang private ka talaga. Oo. Kunwari, 5 kayo, 6 kayo. Pero Parang yung ganun. sa public, Okay. ilan? Doon sa labas, 3. 3 sa labas. Pero puro maxima 8. Yung mga pinakaano na kuya. Magandang klase yung table. Oo, yun na. Kumbaga, may mga napupuntahan kasi ako na bilyaran, sinasabi nila competition type daw, parang ganun. Ito kuya, maxima 8 na. Kasi, kumbaga, kunwari gusto mong padayuin si Lepren. Minsan wala silang pakialam sa sa magkano kaya mo ibigay na TF. Ang Lamesa. pinaka-tinatanong nila, anong lamesa mo? Puta, Diba? ganun. Ganun Kumbaga, pala anong yun? lamesa mo? Tapos, may kapustahan ba ako dyan? Kumbaga, ganun. Kasi, may kapustahan yan, panigurado. Tapos, kung pangit yung mesa, kumbaga, parang lugi siya. Ganun, hindi niya kabisado. Kumbaga, hindi Unlike niya kapag gamay. maxima 8, hindi niya gamay. Kaya yun, parang, inano ko na kung kukuha ko ng mesa, pinakasagad na. So, kumbaga, parang Diba? competition standard yan, parang ganun. Hindi lang market ng hindi lang market niya yung mga high school, mga bata, kundi yung mga yung mga talaga naglalaro din. Ganun. Mga pro, let's say. Mga pro kuya. Oo. Ayos. Ayan, congratulations dyan sa The Base at ayun, tol, simulan natin yung kwentuhan sa brief background lang. Bago natin tignan si Invictus as 2023 isa buhay champ. Gusto ko munang hukayin ng konti yung history mo kung paano ka napadpad sa hip hop, tol. Paano nalinya dito? Bata pa kasi ako eh. Kumbaga akala lang ng iba matanda na ako pero bata pa ako, 28 pa lang ako eh. Okay. Tapos ilang taon na ako sa battle rap mismo. 12 years, 11 years na ako sa flip top. Tapos sa underground World War 2 taon. Parang pumasok ako dito kuya, talaga ako, 13 years old, literal. So ibig mo Nakapasok sabihin, ako ng flip top 16. Pat nagsimula ka sa hip hop, rekta battle scene kagad. Kuya, kumbaga parang 12 years old yata ako nung nagka-flip top. Tapos doon ako namulat sa hip hop in general. Kumbaga flip top baby talaga ako eh. Isa ako sa mga flip top baby. Kumbaga parang dahil syempre bata pa ako, aral muna, ilang taon pa lang naman ako nung grade 10, grade 11, 10 years old ako. So parang mga grade 4, mga ganun, hindi ko sure eh. O parang ganun, mga grade 6. So yun, parang nung napanood ko yung flip top, doon talaga nagsimula yung pagkahumaling ko sa hip hop. Tapos Ayun nagkalkal ka na ng mga rap oo, music, kalkal ganyan. na. Tapos, ayun na, tawag doon, unang battle ko yung mga yung sa kanto-kanto lang eh. Tapos doon din nagsimula talaga yung kumbaga parang sinasaulo ko lang yung Delo versus Target, sinasaulo ko yung isang verse. Tapos parang banda dito sa barangay namin, may mga bata rin na saulado rin yung isang verse. Tapos Naglalaban kayo. nagtitipon lang sa park lahat ng mga bata tapos naglalaban. Ganun talaga eh, kumbaga dalawang bata na na sinaulado yung mga verse ng mga pinanood nila sa coffee shop tapos naglalaban sa Yun yung interview ko, kaya nagpa-interview ako nung Isa Buhay Finals doon sa park na yun eh. Kasi parang doon yung pinakaunang battle ko talaga. Kumbaga memorable, ganun. Nataon ako, 12 years old, di ba? Doon ako sa park nakikipag-battle sa mga So, batang ibig kabugin. sabihin parang nagba-battle kayo dati. Prior sa mga sarili nyong sulat, ang pinaglalaban nyo yung mga linya ng mga battle MC dati, nakabisado ninyo. Bata, ng mga bata. Pero siguro mga lang naman yun, kuya. Tingin ko, dahil nung kapatukan ng flip top, parang ganun eh. Siguro mga 2 beses lang naman ako naging ganun. Tapos, nakakita na ako ng local scene na, na gumagawa nun. Tapos, Saan? yun, tamang, sa flip top, sa Olongapo. Anong battle league to? Pangalan niya, Rap Jam. Rap Jam. Tapos meron kasing grupo diyan dati sa Olongapo, ang pangalan niya Gapo Rapper Society. Mga Donggalo 'yun eh. Okay. Kasama ang producer niya sila Kape, 'yun. Sila Kape. Alam ko si Kape, taga Pampanga to di ba? Pampanga, Asian Records. Asian, oo. Sila, tama. So sila 'yun, Gapo Rapper Society. Tapos yun na sila Tukel. Sa Tukel,
Para sila Tukel, ano sila eh, sa Gapura Rapper Society. So Para sila mga, si Tukel ahead sa'yo to? kuya, matatanda na yan eh. Okay. Matatanda na sila. Kumbaga parang, saka sila, talagang established na yung Gapo Rapper Society. Marami na silang event na puro music. Tapos, meron silang line up ng mga performers, tapos grupo. Tapos nakadepende doon kung sinong alpha, sino yung mga bago lang. Tapos sila Tukel yung pinakataas, Alpha Tactica. Kaya parang sila yung leader ng Gapo Rapper Society. Ganun. Alpha Tactica, grupo to nila Tukel. Alpha Tactica, yun yung grupo nila. Oo. Tapos, bata pa ako nun. Sila yung mga kuya-kuya dyan sa eksena dyan sa Oo, Olongapo. sila na yung mga alpha, parang ganun. Sila yung gumagawa ng event. Sila na yung parang nilalapitan ng mga respetado sila. Tapos kasi yung Gapo Rapper Society, para rin siyang fraternity ng Gapo eh. Kasi parang streets, tapos yung mga itsura talaga ng mga tao doon, kung makikita mo, kung hahalongkatin mo kung i-upload ko nga lang yung clips namin, kung may i-upload na yung mga clips namin nila doon, kami lang talaga yung mukhang totoy doon. Tapos yung pormahan ng mga kalaban namin, mga naka-Mexicano, mga naka-shades, tapos kalbo, tapos may mga tato-tato. Mga ganun sila. Kumbaga mga tapos gangster, ganun. Oo, tapos ako 14 years old, tapos mga nasa bars ko, susuntukin kita na parang puta, pag sinapak ako nito ngayon, di ba? Inapangan ako sa labas, pucha. Di ba? Ganun. Kasi ganun namin siya kaaga sinimulan. Yun, nakakita ako ng local scene, tapos nakita ko ginagawa nila. Doon na ako nagsimula pumasok, tapos nagsulat ng sarili. So yung yun na ano pa to, wala ka pang mga kanta nito. Kumbaga, unang sinulat mo talaga, battle rap lines talaga. Oo, battle rap lines. Tapos, syempre, bata. Tapos nakita nila, kuya, may bitaw eh. Kumbaga, kami nilang naglalaban dun sa, matatanda na sila, pero pares kaming undefeated. Dun sa, na yun. So, doon kami nagsimula. Siguro mga 3 laban. Ayun, kinuha na ako ng Alpha Tactica. So, naging kagrupo ko sila Tukel. Tapos, syempre, yung mga tao, nagtataka. Dahil mahirap nga makapasok doon. Dahil nga sila eh. Para silang may tier eh. May tier sila, tapos sila Tukel yung Alpha Tactica, tapos magagaling yung mga kasama niya, ganun. So, napasok ako doon. Doon ako nagsimula. Gumawa na ako ng mga kanta. May mga kanta na kami na, ni-record sa plastic mic na hindi na lumabas. Pag sinabi mong plastic mic, anong plastic mic? Yung mga CDR King ba to? Mga ganun-ganon? Oo, type shit. Yung, nilalagyan mo ng mga kuya, parang, meron lang cover na foam lang na maliit. Parang, ganun. para lang, yung pop filter, ganun. Oo, pang filter. Oo, ganun lang. So yung sila Lanceta, kumbaga kayo yung magkaka-age bracket dyan sa Olongapo nung time na yun. Kumbaga kayo yung magkaka-batch dyan. Kami lang dalawa. Ang mga kalaban na wala natin pa si Nico sa eksena nito. Si Nico, na siya, nasa flip top na siya. Tapos, may mga kinukuha na siya. Andiyan na sila Prosecutor Billy. Ay, na sila puta, oo nga Kamandag. pala. At some point, si Nico naging presidente ng Central Luzon, no? Na flip top. Oo, yun kuya. Oo. Tapos, dahil nga ang tagal na namin lumalaban kay Tukel, walang ina-upload na clip. Hanggang sumali kami ng tournament. Tapos, ang mga kalaban namin yan eh. Tournament to nung Rap Jam. Rap Jam. So, Olongapo lang. Okay. So, ang mga kalaban na namin dyan, yung mga unang nakapasok ng flip top, yan, sila Rish, yung mga ganyan. Yung sila Eldino, yung mga ganyan na. Tapos kaming dalawa nilang naglaban sa finals. Nagharap kami sa finals, doon din kami unang nagkausap. Kasi parang tingin namin sa isa't isa nun, kompetisyon eh, kaedad ko. Tapos puta, undefeated din. Undefeated din ako. Tapos pares kami mukhang totoy, binabalagbag namin yung mga nakachikanong ganun. So, naglaban kami sa finals. Ngayon, nung finals, sobrang anticipated niya. Tapos parang local celebrity na kami sa Gapo noon eh, dahil naririnig na pangalan namin, mga bata. Tapos ako, nakapasok na akong Alpha Tactica. Ang nag-judge na nun, sila Nico, sila Tipsy, sila Moxwan, yung mga yung mga flip-top MC na doon kami na-discover ni Nico. Ito na yung Central Luzon. Ito na yung buong Central Luzon. Nandiyan na sila EJ Power. Sorry. Na sila JK. Lilinawin ko lang para mas maintindihan ko at saka ng mga nanonood. So, ibig mo sabihin, yung Rap Jam, local battle league ng Gapo, tapos yung World War, pang buong Central Luzon. Oo, Central Luzon na yan. Okay. Hindi pa siya connected sa flip top.
Oo, yan yung pinakaunang movement na ginawa ni Nico nung nung naging presidente siya. Yung ginawa niya kasi para makakuha ng mga representative ng flip-top sa Gapo, kumbaga kung sino lang kilala, kung katulad niya si Tuchel, siya yung isa sa pinaka-OG talaga doon. Kaya Ah. matik si Tuchel pasok. Kasi siyempre si Tuchel ba-vouch niya yung kapatid niya, Eldino, yun pasok si Eldino. Si Rich, matanda na, kumbaga sila-sila lang yun, magkakakilala lang. Wala talagang proseso. Walang Oo. proseso kung sino na ipapasok. Basta kakilala, kailangan ng representative, pasok, gano'n. Ang gamit mo Gano'n nun, lang ang nangyari Invictus na nun. pangalan mo nun. Invictus na talaga. Oo, pero yung sa Rap Jam, ang pinakauna ko pang pangalan nun, Kappa Pogs. Kappa Pogs. Bakit? Ano yung Kappa history niyang kasi, Kappa Pogs na yan? yung Pogs kasi kuya, tawag dun, parang nickname ko yun eh, Mhm. sa dito sa amin. Parang yun yung tawag sa akin ng mga tao dito, Pogs, gano'n. Oo, tapos, yung Kappa, para lang siyang parang nasa isip ko nun, superhero eh, parang gano'n eh. 'Di ba? Okay, Kappa okay. Pogs lang. Gano'n eh, parang yun lang yung unang siyempre bata, 'di ba? 'Di Oo. ba? Kumbaga, kung tutuusin yung Invictus naisip ko siya bata pa rin ako eh, kung iisipin ko siya ngayong matanda na ako sigurado hindi Invictus eh. Kumbaga, yun na yung mga desisyon na nung pagkabata mo na kailangan mong panindigan. Buti na lang, Pinanindigan na lang. mula sa Kappa Pogs pinalitan ko pa, 'di ba? So, Bago yun, World War na yun. may tanong ako. Sabi mo kasi kanina, kung may isip ka na nung pinangalanan mo yung sarili mo, baka hindi Invictus ginamit mo. So anong possible na ginamit mong pangalan? Siyempre meron kang Ewan ko eh. name niyan sa utak mo, iniisip mo na 'yon, nasa subconscious mo Hindi, 'yon. marami. Siguro pinaka lang din sa'kin, tapos medyo light lang kasi yung dating. Potter Rick. Patrick, tangina, pangalang hindi sisikat diyan, pare. Buti na lang Invictus, okey na yun kahit merong ketchup 'no? May Magkapangalan ketchup na patungong Invictus. magkapangalan tayo, Patrick, pero parang yung Oo nga eh, naisip 'no? mong Patrick, parang okay, wordplay, pero putangina, yan yung mga Wordplay. pangalang walang pag-asang sumikat, pare. Yung pang music tapos SoundCloud, 'di ba gano'n 'no? Oo, oo mismo, totoo kuya. Invictus kasi may dating eh, kumbaga parang nakadagdag siya sa persona ko na nung pumasok ako ng Flip Top medyo hardcore eh, 'di ba? Parang Oo. So, tol, puta ta's pasok ako Potter Rick 'no? pangit nun pag pinakilala ka ni Arik, no? Sa kanan, mula Olongapo, Patrick! Magingay para kay Potter Rick, puta ka, Pangit! tangina. 5-0 para sa kalaban agad, putang ina Buti na yan. lang nagdesisyon ka Buti na lang, ng mga bagay ah, na mas pinanindigan mas mo. oo, tama. Siguro kasi mas malikot utak natin nung bata tayo eh. Tol, Ngayon kasi may tanong parang pala ako. Bilang kayo yung mga nasa lokal na eksena dyan. Sobrang curious lang oo. ako dito. Every time kasi na binabanggit mo kanina na si Tuchel, isa sa mga OGs dyan, isa sa mga respetado, I wonder anong Mm. nangyari. Bakit parang nung lumabas si Tuchel sa flip top ay parang doon na nag-start na binash na siya ng mga tao, binuli-buli na, hanggang may point pa na sinabi ni Tuchel na flip top ang sumira sa buhay ko, mga ganun. Ano ba nangyari Wala, talaga? wala. Wala akong narinig kay Tuchel na kahit na anong pagsisisi sa mga nangyari. Tapos ako naman ang view ko sa nangyari, hindi kasi pang battle rap si Tuchel eh. Kumbaga, unang-una naluto si Balakid. So una na 'yon, kumbaga nagalit yung mga tao. Tapos napuna na rin yung estilo ni Tuchel siyempre. Kumbaga ang layo kasi ng agwat tapos nanalo kay Balakid. Pero ang pinakaano kasi dun, hindi kasi talaga siya pang battle rap. Mhm. Puwede rin siya pang music pero kasi sumikat si Tuchel nun, kaya siguro siya kinuha ni Sir Arik dahil sa parang video ng freestyle. Aha. Tapos yung freestyle na yun may nagbi-beatbox, tapos dalawa sila ni Lenjak. Si Lenjak pinakaunang kalaban ko sa battle rap eh, ta's matanda na yun, Alpha Tactica din. Galing din, galing. Pero magaling sila sa freestyle na may beat. Oo. Hindi sila magaling sa acapella na sulatan na O, daragan talagang pag-iisipan o mo. baka kasi in a way na since mga old head nga sila ng Olongapo, sanay sila sa old format ng battle rap, yung may beat Mm. talaga, no? May beat, Saka kung kuya, kung titignan mo yung video mismo na yun, kahit nung kahit parang 3 years ago, 4 years ago, sumisikat pa eh. Parang
umaangat pa yung video nahalungkat pa. Kasi ganun ka-classic Tapos nakakatawa talaga. Parang, papangitan naman kayo ng nanay. Tapos nag-aapat na linya sila nung lenjak. Talagang ganda ng palitan nila. Tapos may nagbi-beatbox lang sa gitna nila. Tol, question lang, isa pa. May dati nung time na simula pa lang yung YouTube. Syempre nagra-rap na kami. May nagbabattle na lumabas sa YouTube dati, yung Kuryente in the House, yung may ganon. Alam mo ba yun? Parang may magkalaban yung babae tsaka lalaki. Mga taga-Olonga po sila. Tas nag-viral yung video na yon kasi yung babae napikon nung sinabihan siyang parang pokpok. Tapos nag-walk out siya. Nag-viral yun Parang alam ko, wala kang idea kung saan yun? Kung sino sila? Wala kuya. Ang pinaka nakita ko lang yun yung video nila Tukel Yun lang Yun yung sumikat Siguro dahil kasi si Tukel siya, kaya nung umangat pa siya ng umangat dahil kilala pa rin naman si Tukel nung nag-PSP. 'Di ba? Kumbaga umangat ulit si Tukel. Umangat ulit yung video. Lumaban nga pala sa si Tukel no, sa PSP. Oo, kuya, sa PSP. Tapos yun, nung nakapasok kami sa sa World War ni Lance. Nagharap kami sa finals Tapos doon kami naging magkaibigan na talaga doon na nagsimula. Kasi parang naging best friend mo na si Lance no? Oo, best friend na kasi putya, tayo pinakamagaling sa Gapo Tapos ngayon kalaban natin buong Central Luzon. Tara, wasakin natin lahat 'yan. Parang ganoon Ganoon na yung mindset Kaya pumasok kami ng World War. Tournament din agad. Tapos kami rin nagharap ng finals. Kami rin nagharap ng finals doon. Sa World War. World War na yon. Bukod sa Rap Jam, nung pumasok na kami ng World War, doon iba't ibang magmula actually kahit Manila nasama na nun. Tapos pababa na yon. Nagkaroon muna ng parang syempre mga 3 laban bago nagsimula yung tournament Tapos sumali kami ni Lance, nagharap ulit kami sa finals. Doon na kami nakapasok ng flip top. Nung bago mag-finals, alam ko bago ba? Basta mga ganun. Bago mag-finals. Produkto kayo ng tryouts, hindi na? Oo, produkto rin kami ng tryouts. Kaya kami, nag-POI kami. Ay, tawag dito. Kabatch sila Lip, di ba? Oo, 2015. Oo, tama. Yun yung sinabi niya na yung 16 daw, yung top 16 nakapasok. Oo. Pero sa amin kasi, kami, Central Luzon yung tryouts namin nun ni Lance. Tapos na kami, dahil nga kami yung nag-final sa Central Luzon, kumbaga sure naman na napasok kami. Formality na lang din na nag-tryouts kami. Tapos hindi kami marunong mag-freestyle noon. Hindi kami nag-freestyle nila, parang puro battle rap lang kami. Tapos siya nag-champion, ako semis. Tapos kalaban namin mga freestyle king ng ng Nueva Ecija, mga ganun-ganun. So ibig mo sabihin, kung nagkaharap na naman kami ng tryouts, pangatlong finals na namin magkaharap yun ng sunod-sunod. Buti na lang natalo kay Twister nung semis, tapos sila nagharap. Tapos si Twister to ng Nueva Ecija. Twister. Parang ang hirap paniwalaan na. Oo nga, parang ang hirap lang din paniwalaan na si Lanceta ay hindi marunong mag-freestyle ng mga panahon na yun. Pero kasi pag nag-freestyle si Lanceta ngayon, putang ina. Ngayon, putya, wala. Demonyo Hindi ko na maawat yun Kunwari yung tropa lang, freestyle kami. Tapos yung mag-ano na siya, close state na siya, parang, ina mo, gago, ikaw na lang. Hindi na kami mag-freestyle, gago ka ba? Parang ikaw na, ina mo. O kaya igigit na ako si Nico. Yung kumbaga gano'n, Nix, ikaw naman. Siyempre si Nico parang, di ba, unorthodox. Lumahalap pa sa linya, nagsisingkopado So pagka simula ako na, medyo reset na. Tangina. Tapos pag silansa naman, di ba? Nico, ikaw ulit. So, ganun ang hirap sundan Kasi nung lumapag ako para mag-shoot ng Where You From dyan ni Nico, ay ni Lanceta. Kayo yung humarap sa akin, tatlo, si Nico, ikaw, si Lance. Si Lance. So, parang dyan sa eksena ng Gapo, kayo yung mga talagang mga close or dahil lang yun, lahat kayo nasa flip top? Kami talaga. Close talaga kaming tatlo. Pero si Nico, iba yung iba yung storya namin ni Nico, love-hate relationship kami niyan. Yun din yung dahilan bakit naging sobrang close kami ngayon lagi kami nag-aaway. As in talagang
yayaan suntukan, mga ganun. Kaya nagkawasak-wasak yung Armaletra eh. Dahil para kaming aso't pusa dalawa eh. Grupo nyo to, O yung yun talaga yun. Armaletra. Oo, dahil naging Armaletra kami nung nakapasok kami ng flip top. Tapos yun, kami ni Nico, dati kasi parang yung Akata, nasa tunay na buhay. Kumbaga, so kung paano siya araw-araw. Tapos yung What do you Nico, mean yung Akata na sa tunay na buhay? yan, yung kung paano siya sa battle rap. Tapos tignan mo, kung papansinin mo na yung mga battle niya naman dati, pilit niya nagpapakatino. Yung Nico pa yung Ah, pangalan niya, 'di ba? Pero kasi hindi siya 'yun. Hindi siya 'yun eh. Puta, nanaksak nga yan eh nung ano yan eh nung high school yan. Parang nanaksak yan tapos na mental pa yan. Talagang siya, iba siya. Hindi siya 'yun. Kaya nung pilit niyang wala siyang output, okay. wala siyang outlet, wala siyang So, outlet nung pagiging ibig mong oo. sabihin, Pat, yung image ng Nico dati, yun yung Hmm. cover up niya sa tunay na ugali niya, which is kung ano siya ngayon, yan talaga siya. Oo, kasi wala siyang outlet ng pagiging Akata niya. Kumbaga sa tunay na Ah, buhay kunwari, sama ko sila dahil graduating ako, "O tara samahan niyo ako, lipat ako sa bago kong dorm," ganyan. Tapos habang nasa sasakyan kami, drive ako, tapos siya nasa harap, tapos yung room boy na maghahatid sa'min nasa likod, tas si Lance, tapos sasabihin ni Nico, "Yan yung mga nagtatrabaho ng 8 to 5, putya, mga basura," mga ganyan. mm. "Parang nagtatrabaho lang kayo." Para siyang gano'n Yeah. siya. Kung paano siya sa battle rap na kumbaga hanggang sa yun nga, parang lagi kami nag-aaway, ta's hanggang sa nag-open na ako ng, Nico, hindi ako puwedeng masama sa'yo kung ganyan ka." Kasi may mga time na pusa magse-send siya ng video sa group chat namin, papabidyohin niya kay Lance, "Oh, Lance videohan mo, ta's may natutulog na guard, kasi natutulog na guard na gano'n 'no, ta's nakasampalin niya as in full force talaga, tapos tatakbo sila. Sabi ko, "Nico, hindi na puwede yang Kung ina ganyan." demonyo talaga eh, no? Hindi na puwede yang ganyan. Hindi, natutulog siya sa trabaho niya, eh. Parang tangina mo, 'di ba? Hindi na puwede yan. Sabi ko, "Hindi ako puwedeng masama sa'yo tapos ganyan yung mga ginagawa mo." Kumbaga Aha. gano'n na yun, eh. Hanggang sa umalis ako sa grupo, tapos, siyempre best friend ko si Lance, umalis din si Lance, ta's Aha. parang nagsubukan reconcile, usap-usap tayo, kami-kami nila kamandag, open forum kami. Labasan tayo samahan ng loob. May samahan ba kayo ng loob sa'kin, ganyan, wala. Kay Nico lahat, Nix, putang Aha. ina, kami may sama kami ng loob sa'yo, may sama kami ng loob sa'yo, ganito kasi ugali mo, parang ganyan. Hanggang sa parang feel ni Nico, wala na siyang kakampi, wala na siyang kaibigan. Kaya nung nagwatak-watak, nag-isolate yan. Totoo yun, yung nagbundok-bundok na siya. Ay, alam ko Totoo yun. yun, dahil wala na siyang kaibigan. Dahil wala na siyang kaibigan. Tapos pagbalik niya, ayun na, na raw, kumbaga parang naisip niya na yung Akata, siya, para siyang para siya sa creative na siya. Oo. Kaya nung bumattle siya, ayun na, naging Akata na siya. Pero Tinanggap niya kung na yung pagiging baliw niya. kung iisipin pala maigi, hindi pala siya nag-change ng branding o nag-change ng image. Nilabas niya lang Siya yung na yun, tunay na siya. na siya. Putang ina, ang Kaya kulit, ngayon, no? ang nangyari, nung naging Akata na siya sa stage, nagkaroon na siya ng outlet. Ngayon, yung Nico naman na dating nasa stage, yun naman yung naging tunay na buhay. Kaya naging maayos Ah, na siya. oo. Kumbaga parang okey na siyang kaibigan, naiintindihan niya na yung mga hinaing ng mga tao. Oo. Dun na kami naging okey, nagkaayos-ayos na. Kaya ngayon close kami. Wala na, hindi na kami nag-aaway halos, unless kumbaga parang may mga akatang ginagawa na naman na kababalagan Kumbaga, ko sa kino-call out Facebook. mo na siya pag ganun, Oo, minsan. parang, Onyx, message ako sa kanya, "Nix, tangina masyado, parang sobra-sobra na, medyo hinay-hinay ka muna." Parang I gano'n, see. bilang kaibigan na siya. Oo. Na siya rin naman imbis na feeling niya na inaatake ko siya, dahil ngayon magkakaibigan na kami, puta isang dekada na rin kaming 'di ba magkakaibigan. Kumbaga tinatanggap niya na concern yung mga ko sa kanya. I Tapos see. hindi lang ako, gano'n din siya sa'kin, gano'n din siya Kumbaga, sa'min, kumbaga parang mas gano'n. nagkakaabutan na kayo. Oo, Ah, gano'n na. Tol, balik ko lang ng konti sa battle rap Mm. career mo.
So nakapasok ka na after ng POI, nakapasok ka na officially sa flip top. Sino ang unang battle mo doon? Una kong battle, si K-Jap. Si K-Jap. Okay. So, ng Baguio. So ibig ko sabihin, nung lumapag ka sa big league na ng flip top, hindi na bago sa yung format kasi halos ganun din yung ginagawa nyo sa Rap Jam at saka sa World War, no? Oo, hindi na kuya. 5-0 nga ako nung pasok ko ng flip top eh. Pasunod-sunod talaga eh. Una kong laban si K-Jap, panalo. Si Cripply, panalo. Yun yung sumunod eh. Tapos Poison 13. Tapos Jonas. Tapos si Gorion Talas. Ayun yun, 5 sunod-sunod na panalo. Tapos nag-choke ako kay Tats. Yun yung pinakauna kong talo. Yun na yun. So, anong, eto, gusto ko lang tanongin, since, kasi ang usual na rate may Bartol, tinatanong ko yung mga origin, mga influences ng mga hip-hop. Given na nagsimula ka kasi sa battle rap na kagad bago ka naging, masabi natin, bago ka luminya sa pagsusulat ng kanta, syempre. So, sa hip-hop, yung roots mo talagang battle rap kagad muna, kumbaga, yun na agad. So, kamusta ang relationship nyo ni sa nakikita ko naman okay. Kamusta ang relationship nyo ni Arik given the fact na yung dalawang kasama mo o yung dalawang tinuturing mong best friend alam mo na yung sitwasyon sa kanya? Wala talaga kaming problema. Wala talaga kaming problema, kuya. Pero syempre nung una, may tampo pa siya na syempre iniisip niya pa na baka kasama ka diyan, imposibleng hindi mo alam yan dahil putya, dalawang malapit mo na kaibigan yan eh. Hindi niya pa nauunawaan na kami mismo may mga may mga diskusyon kami sa loob, may mga argumento kami sa sirkulo namin na hindi naman talaga kami nagkakaunawan. Pero kumbaga pinipilit na syempre dahil magkaibigan kami, hindi naman yun sapat para magtalo-talo kami. Kumbaga ganun din kay Sir Arik, naiintindihan niya na rin na hindi sir, kumbaga hindi naman porke yun yung nila, dahil syempre may iba't iba kaming may iba't iba kaming dahilan eh. Si Nico, naunawaan ko yung dahilan niya. Kumbaga dahil hindi naman nag-umpisa na ganyan eh. Hindi naman sila nag-umpisa na magkaaway talaga. Kung tutuusin, Close yan sila dati. talaga yung close eh. Close talaga sila. As in, dami nga nilang picture na na sobrang close nila eh. Kaya siguro, yun din sa part din ni Sir Arik, medyo mas masakit din kasi yung nangyari kay Nico dahil magkaibigan sila. Kumbaga tinuring niya rin na kaibigan talaga si Nico. Sa part naman ni Nico, sa side naman ni Nico, sumamayon lang yung loob niya dahil syempre, dahil din sinuka rin siya ng battle rap nung time na tinabla namin siya eh. Kasi sobrang galit ko siya sa kanya, parang may mga times na tinira ko pa siya sa battle rap mismo eh. Kahit Cripply Topper, tinira namin siya. Kumbaga ganun ganun yung away namin ni Nico nung time na yun eh. Kaya parang feeling niya outcast siya. Tapos tawag doon, pandemic. Ganun yung nangyari, nag-pandemic, wala pa rin siya nakausap. Tapos doon na siya bumalik ng battle rap. Doon niya sinubukan bumalik kay Sir Arik. Ang problema, dahil nga alam ko nung kay Lance medyo kasama na siya yung nga pala, nagsimula yung away ni Lance sa kanilil dyan, nung rookies pa kami. Damay kasi sila Nico doon eh. So yung kwento pa na away ni Nico at Shernan. Balik tayo sa away ni Nico sa ni Shernan. Tawag doon, hindi pwede magkita si Nico sa si Shernan. Kaya nung bumabattle si Nico kay Sir Arik nun, parang may times na Nix, tapos na yung battle mo, alis ka na kasi darating na si Shernan. Kumbaga si Sir Arik, ayaw niya rin naman kasi magkagulo. Sa Batangas So, nandun ako nun eh. Oo, hindi, iba pa kuya. Meron iba pa pang yun? times na dun sa lang, sa barracks lang. Sa barracks lang, may mga ganun na siguro iniiwas lang ni Arik na magkagulo. Iniiwasan niya, siyempre, magkakagulo. Dahil siyempre pandemic rin naman nun, hindi rin pwedeng sobrang daming tao sa loob. So, wala rin namang kumbaga okay rin naman na iwasan na lang din yung gulo na Nix, uwi ka na, tapos sa laban mo, ganyan. Ganun yung naging sitwasyon nila. Tapos, kasi syempre nung sandali lang. pandemic, Nung yung
isang beses may event sa Pampanga na ginawa. Andun din ako noon, yung Oo. nagkahamunan sa labas. Yung si Oo, Lanceta, yun yun. oo. Natatandaan ko rin yun kasi nandun din ako. Hmm. So, kamusta ang relasyon nyo naman nitong mga nakaaway nila Lance tsaka ni Akata? Bilang, ano ba, labas ka ba dito o parang, Hindi, ano, syempre, kasi usually kakampihan mo kung sino yung mga kasama mo eh. oo. Oho. Oo, talaga. Kumbaga, nung ano, nagsimula rin yung tampuhan namin ng Armaletra nun, nung away ni Lance saka ni Liljan. Ah, Kasi sa labas ng event, hinamon ni Shernan ng suntukan si Lance. Oh, 'di ba may abang ka, oh, suntukan na tayo. Eh si Lance bata pa nun eh. ah. Bata pa kami nun eh, rookies kami nun eh. Ilang taon pa lang kami nun, 16, 17, gano'n. Tangina ba, Tapos young sabi ni blood, no? Lance, bata pa ako eh. Kumbaga bata pa ako eh. Hanap ka na yung kaedad mo. Kumbaga doon nagsimula yung bata pa ako eh. Kumbaga gano'n. Ah. Tapos sila Nico nun, wala na. Kumbaga iniwanan, hindi ko alam kung anong kwento mismo. Kumbaga parang ano sa utak ni Lance, iniwanan kami sa ere nung time na magkakagulo na. Ah. Kumbaga bigla wala. Ako lang yung nasa likod niya. Nakabantay lang ako kay Lance. Hindi ako kumikibo. Pero syempre, kaibigan mo yun, di ba? Nasa likod ka niya na kung may mangyari man, hindi mo naman sasabihin na puta may kipagsuntukan ka doon. Pero kung 'di ba, siyempre susubukan mong Oo. i-protektahan yung Abot kaibigan mo, naman, 'di oo. ba? Oo. Tapos, yun feeling niya dun sa parte na yun naiwanan siya sa ere. Pero dahil nga hindi naman ako kumikibo nun, nasa ano lang ako, nasa likod lang ako ni Lance, hindi kami masyadong naging magkaaway nila Shernan, nila Mhm. kaya, sila lang yung magkakasagutan sa internet, sila Nico. Dahil nga si Nico nung time na siguro parte rin ng konsensya niya na wala siya nung panahon na magkakaaway na, eh, dahil wala si Nico nun, eh, ewan ko kung nasaan siya nun. So nung time na yun nag-aano na sila, nag-aaway na sila sa internet. Dun nagsimula yung totoong away talaga na tipong nagkakaanuhan na sila yung ano na talaga, away na talaga na, ah, malala na. Pero habang Pero hindi ako damay dun. nag-aaway, ayun nga itatanong ko, habang nag-aaway sila nun, anong stand mo nun? Kumbaga, hindi ka lang nakikisawsaw sa Wala. sagutan. Oo, kasi unang-una laban yun ni Lance sa ni Liljan. Tapos laban ko yun kay Invictus sa kay Invictus, Poison, 3 years na si Poison nun, eh. Although Ah. hindi kami mag-aaway, kumbaga maayos kami, tropa kami. So walang beef dun sa'min. Ah. Tapos sa parte rin naman nila Shernan, hindi rin naman nila ako dinadamay na, "O tangina mo Invictus," gano'n. Walang gano'n, "Tangina mo Akata, tangina mo Lanceta." Parang gano'n siya. Ang hirap naman na, "O tangina mo rin Shernan, 'di ba? O gago 'di naman kita tinangina mo, eh." Gano'n, 'di ba? Oo, so sa parteng yun, ano lang ako, kumbaga kung binigyan ako agad ng Gitna ka laban ni lang, gitna. hindi ako kumikibo. Kumbaga hindi ako kumikibo. Ah. Hindi ko sinasabing gitna, pero parang wala lang ako, nasa likod lang nila ako, pero hindi ako para Yeah. makipagbangayan ng hindi naman kailangan, Hindi kumbaga naman gano'n. necessary, parang ganun, eh, no? Oo. Tapos ayun, siyempre dahil kay Lance may gulo, hindi na siya muna tumatanggap ng laban kay Sararik dahil nga inabangan siya nila Shernan. So matagal na wala sila sa eksena after nung laban kay Liljan kung titignan nila. Oo. Tapos yun tuloy-tuloy yung laban ko, nagkikita kami nila Shernan, nila Liljan, ay hindi, oo Liljan, nagkikita kami. Tapos yun maayos kami hanggang sa yun din yung naging way para mapag-ayos ko silang dalawa. Ano yun, eh, Nike Battle Force, alam ko, hindi ko alam kung Nike Okay, Battle okay, Force. okay. Yun yung nagsimulang bumalik din ng Flip Top si Lance. So, tol, Dahil ang kinausap ko na si Shernan. lahat ng nangyaring mga away-away na yon, ang si Arik hindi nakikialam. Wala siyang, Hindi, wala siyang ano dun, wala siyang kumbaga, panig hindi siya dun. gumigit na parang, Ah, "Oy, tigil niyo na yan." oo, Wala. oo, bahala kayo diyan. Ano kasi, feeling niya nung una internet drama lang, eh, kumbaga pampa-hype lang ng battle, eh. Ah. Dahil yun naman talaga yung usapan nila sa kanilin diyan, sagutan tayo sa internet. Kumbaga kunwari magkaaway tayo para yung Puta, hype ng naging laban totoo, no? natin maganda. Tapos hindi, kay Lanceta sa kay Liljan naging totoo lang yun sa parte nung nagkakainitan na sila sa stage. Oo. Pero nung bago ng battle, wala, parang usapan talaga nila yun. Eh, siyempre dahil sila Shernan, yung mga ibang kagrupo hindi naman nauunawaan na yung pinag-usapan nila, medyo personal sa kanila yung atake na parang gano'n. Dahil tapos dagdag pa na siyempre mga linya sa battle rap na
offensive naman talaga. Pero kung titignan mo siya sa sa bibig ng wala namang samang loob sa'yo, medyo light lang siya. Unlike kapagka kunwari si Lance, ang dami mo na sinasabi sa internet, tapos tinira ko ngayon yung 3GS, feeling nila atake talaga na personal. Kaya gets ko rin yung away nila nung time na yun. Yun na yung time na kinausap ko rin si Shernan, sabi ko, ganito yung away niyo, kuya. Pero tingin ko naman, lang yan, misunderstanding lang yan. Dahil sa parte naman ni Lid dyan sa kanila, kumbaga ginawa naman nila yan para sa hype. Yun nga lang, dahil hindi nyo yun nauunawaan, hindi naman tayo parte ng battle pare-parehas. Feeling natin, nag-aaway silang dalawa, tapos nasa likod tayo ng mga kaibigan natin na nauunawaan ko yun. Kumbaga parang ganun. Tapos yun, si Shernan maayos naman kausap talaga kung tutusin kung kakausapin mo siya ng maayos, kung hindi kanya kaaway, maayos talagang tao si Kuya Shernan. Kung tutusin, close din kami talaga niyan kahit nung nag-Cebu, kami lagi magkasama niyan. Tapos yun, wala akong masasabi sa kanya bilang unless kaaway ka niya, yun, siguro pwedeng kupaling ka niya. Pero bilang kaibigan bilang pero yun nga, ang okay kagandahan dito, parang lahat all good na lahat ngayon no. Parang okay na. Tapos talagang si Arik na lang at saka yung dalawa ang parang wala nang si Sir Arik pag-asa. naman. Nung nakabalik na si Lance, di ba? Alam niya na, parang medyo lumamig na yung sitwasyon. Tangina mo, Lanceta versus Shernan. Ayun na yun, closure na yun. Kumbaga, props din kay Shernan kasi hindi na siya napikon sa sa battle na yun. Kumbaga, dun mo na may isip na tapos na talaga yung away nila Kumbaga, yun na, tapos na. Ang masama, ayun, si Nico naman. Pero sa parte ni Nico kasi, nakabalik si Nico, dahil yun, balik tayo sa pagiging outcast niya na dahil kaaway na namin siya, ganyan. Bumalik siya sa battle rap, pandemic days. So, yung TF, hindi talaga ganun kalaki. Kumbaga, ipit na ipit talaga. Wala nang ticket sales Kumbaga, gets. Kahit ako, naranasan ko dun yung mga 9,000 pesos. Isang laban, mga ganun. Kumbaga ako, nauunawaan ko yun dahil sa sitwasyon. Parte yun ng ng ambag mo sa liga na kumbaga, kailangan gumana pa rin ang liga. Pero dahil may threat ng COVID, medyo madalang din ako nun. Saka malayo ako Kailangan mo ng mga travel pass, ang daming kailangan gawin. Si Nico, bumatel siya ngayon. Ngayon, nung bumatel siya, TF niya, ganun din. Kung magkano rin yung TF namin, ganun din yung TF niya. So feeling niya, dahil hindi niya rin kasi kami nakausap nun kung magkano yung TF namin. Kumbaga, feeling niya, ang baba na ng value niya. Ang baba na ng value niya sa liga. Ang nangyari pa, akala niya siya lang yun. Oo, akala niya siya lang yun. Ang mahirap pa, nung laban niya na yun, nagka-COVID siya. Dahil nga yun nga, kaya rin ako back out nun sa Isa Buhay Yun yung nag-sub sa akin si Lance. Tapos nag-back out ako sa laban namin ni Lipcram. Dahil nagka-COVID na nun. Kumbaga hindi ko kayang isugal magkaroon ng COVID. Dahil meron din akong may buntis akong asawa. Actually, manganganak na siya nun. Nanganak na nga ata 2021, parang ganun, di ba? 2020, mga ganun. Buntis na yata siya. So ako, hindi ko kaya talaga isugal. Nag-back out ako. Sila Nico, gumo. Ayan, si Lance. Pero magkaiba sila ng event yata. Ngayon, pag uwi ni Nico, 8,000 lang yung TF niya, nagka-COVID pa siya, tapos silang buong pamilya. So kumbaga parang tangina so, para sa 8,000 ganito nangyari. Kumbaga ang hirap na ng buhay ngayon, ang lungkot-lungkot na, tapos putang na, 'di ba? Bibigyan mo ng 8,000 na akala niya atake na hindi lang siya, na parang gano'n. Tapos magkaka-COVID lahat ng pamilya ko. Yun na yung sama ng loob niya. Pero tol, nung nangyari tong lahat, na-explain nyo kay Nico na lahat kayo ganun lang din natanggap? Hindi, kasi ang pinaka ang pinaka tawag doon. Sentimento Hindi ko niya. kasi sa totoo lang kuya, hindi ko sure yung 9,000 hindi ko sure yung 8K. Pero kasi kami noon, yun nga pinakamaliit 9K, 11K. Kumbaga parang hindi ko alam kung totoo yung angle ni Luxury na 5K Pero parang siguro nasa ganun dahil nga kami noon medyo Invictus na, tas Lanceta na, tas tuloy-tuloy na naman yung laban namin. Siguro mataas pa yung 9K, 11K. So posible na mas mababa pa doon yung kay Nico. Tapos nagka-COVID siya. Alam ko mas mababa yung sa kanya. I mean,
Hindi naman siguro ginawa yon para manggulang. Parang siguro dahil sa sitwasyon lang din nung panahon ng pandemic eh. Walang ticket Oo, sales, saka ano walang, eh. 'di ba? Oo, yun nga kuya eh. Saka ano, kumbaga 5,000 pero feeling ko bayad yung transpo dahil ano, yun naman kadalasan eh. Ah, Sinasagot naman yun sa transpo. ah. Rate My Bar would like to thank the following sponsors: Crown Manila, Shift Clothing, Master Garage, DRK Sportswear Caloocan, Walsy Coffee, ang El Paborito na coffee shop in Marikina, Carbogetti by Austrias, Obando. If you can choose between carbonara and spaghetti, there's Carbogetti by Austrias. Pero yun nga, yun yung sama na loob niya, masyadong ano, maliit yung bayad tapos nagka-COVID pa sila lahat. So doon na nagsimula yung ano niya, mga lines niya. Alam ko yung after ilang battle lang, sumunod agad yung kay ano eh, yung kay Poison. Tapos parang nagtataka siya kasi hindi pa rin tumataas yung TF niya. Parang gano'n pa rin, 9K, gano'n. Na pandemic pa rin kasi. Kumbaga parte ng ano, kumbaga kahit kami, nakadalawang laban na ata ako sa pandemic eh, gano'n din naman yung TF ko. Hindi rin naman talaga tumaas na pinakamataas ko natanggap nung pandemic, alam ko, ano eh, nasa 15 lang, gano'n. Oo, kasi nga pandemic Oo, yung 15 to sitwasyon nun. 14, oo. Siguro Yun. naintindihan naman na din ni Akata yun by now, pero talagang pinanindigan niya na lang kung ano yung nasabi niya eh, no? Parang feeling ko Oo, hindi. Siguro parte na rin kasi ng ano, nung nagkaroon na ng PSP, Oo. tapos ayun na, yun na yung naging parte ng karakter niya. Siyempre Question. pumutok yung Talking about PSP, hindi naman parang, kasi bumatel ka rin doon, di ba? Oo, kuya. Hindi ba parang, hindi naman nagsalita si Arik sa'yo, ba't ka ba battle dyan, or what? Kasi parang yung PSP nun, nagkatulungan sila Pibus nun, at saka sila Lanceta para ma-organize yun eh, di ba? Technically parang as group kayo, parang hindi ka naman ba nasilip or may nasabi sa'yo na parang ba't ganyan? Wala naman. Hindi, ano, kasi ang pinakabungad ng PSP kuya, yung ano eh, sila nila Apex eh. Apex, ano ba yun? Apex M-Site. M-Site, Akata Pistolero, Lanceta Saki, yun yung pinakaunang event ng PSP. Wala pa silang kinalaman doon. Tapos kahit naman nung ano, nung mga pinakauna, yung Cebu, nagkaroon lang kami ng ano, ng ano na sa liga nung nagsimula na yung sa Gapo. Nagsimula na yung sa PSP Gapo, tapos parang kasi napa-sold out namin. parang kayo yung naging mga punong abala nung inano yan nung dun event sa na yun, nung event na yun. Oo, kasi bayad naman talaga kuya. Kumbaga parang kung ikaw rin naman, yung ibabayad sa'yo para asikasuhin yung ano, yung event mismo. Kumbaga ano, understood susuklian mo rin naman talaga. Oo, understood naman. So wala Tapos namang nasabi sa'yo si Arik na kung ano man. Wala, kasi alam niyang parte yun ng ano eh, ng paraan ko para mag-provide ng ano eh, ng 'di ba? Kumbaga, sabi ko sa kanya, "Hindi sir, kailangan ko ng ano eh, kailangan ko ng pangapital eh." Kumbaga kahit naman 'tong mga bilyaran na 'to ngayon, hindi naman magagawa 'to lahat kung wala akong Pero, nakuhang kapital na pinaikot eh. every time ba nababattle ka sa ibang liga, nagsasabi ka, tumitimbre ka naman kay Arik? Oo. Oo kuya, kunwari yan yung PSP, yung Accents. Tumitimbre talaga ako sa kanya. Saka kahit siya mismo, ano niya, kumbaga parang chine-check niya rin talaga ano yung background niya, no? Ano yung PSP. Yun lang naman ang ano eh, yung naging concern niya sa PSP. Si Pibus, ano eh, baka may tendency mang scam eh, yung gano'n eh. Kung ano nangyari, predicted eh. Hindi, kasi kuya, kumbaga predicted talaga. Kumbaga alam niya talaga na yun yung background ni Pibus. Na, baka may ginagawang masama yan. Baka Madamay may kayo. ano na yan, madamay kayo, may packer yan na ano. Yun yung concern niya. Pero kung kumikita kayo diyan tapos wala kayong ginagawang masama at hindi kayo nasasama sa mga kung anong ginagawa niya. Basta pinagtatrabahuhan niyo, kung pine-perform niyo tapos bayad kayo dun sa parte na yun, yun na yung ano, yun lang yung pinaka-ano namin dun, yung pinaka-ano namin, participation namin kumbaga. Ayos din. Tapos yun, oo, yung sa PSP, ano kasi yung kuya, na pa-sold out talaga namin. First time sa PSP na ano na tipong Malasan One Gym na puno niya. Lakas! Gano'n type shit. Oo. Oo, ta's kaming dalawa ni Lance yung gumalaw nun. Kaming dalawa lang talaga. Kahit yung mga nasa Maynila, bumiyahe pa ng Gapo para manood din eh, no? Oo, kuya. Galing din. Yun, first time namin nag-organize talaga ni Lance nung event.
kami rin kahit sa hotel kami na naganap, mga ganyan, catering, lahat na. Yun na yun. Siguro dun na lumabas na ano, na parang medyo tinatanong-tanong na kami ni Pibus sa mga desisyon niya sa ano, sa liga, sa ano, kung paano mapapa-sold out ulit yung tickets, paano mauulit yung mga ganong kalaking event, Yeah, mga ganun na. Oh, pero hindi naman umabot sa point na kami na ulit nag-organize ng mga ibang event niya. so Kumbaga hanggang yun na nung, talaga, nung ginawa lang sa Gapo talagang ulongga ko lang I see. kami. I see. Mm. Tol, balik lang tayo ng konti sa sa flip top. Ano ang current standing mo ngayon? Ngayon ano, 14-7. Tanda mo pa ba kung sino yung pito na yon ng mga nakatalo sa'yo? Alam mo pa ba yan? Una si Tats eh. Mm. Si Tats, yun yung nag-choke ako. 5-1 ako nun eh. Tapos, yun, 5-0 ako nun. Tapos yun, ano kasi nun, pinakaunang anak ko, September pinanganak. Tapos laban namin ni Tats December. Naalala ko pa nung time na yun kasi kapag ka may newborn ka, hindi ka talaga makakatulog kahit anong mangyari. Parang laging gising. First time ko rin naging tatay. Tapos sobrang sarap pala. Ayaw ko na halos magsulat. Kaya yung laban kay Tats, ginawa ko siya parang, memorization ko nun. Siguro mga 2 days lang bago yung battle. 2 days lang talaga bago yung battle, saka ako nag-memorize. Nag-choke Tapos, ka ba doon? choke ako. Pero kahit nag-choke ako, panalo ako ng 2 rounds. At least para sa akin, saka sa mga nanonood, sa mga nagko-comments. Kumbaga, kahit naman ngayon, pag tinanong nila yung laban namin ni Tats, kahit sa mga tao kung kanino may tatanong, ako talaga panalo. Kumbaga, nagkataon lang na yung choke ko kasi, malala na pwedeng yun yung naging basis ng mga hurado. Kaya matalo ako sa laban na yun. So yun, 5-1. After nung laban na yun, parang ito medyo putsa, umiyak ako nun. Lumuha ako nun, sabi ko, Nung unang talo mo? Unang talo, sabi ko, shit, 5-0, tas 5-1 dahil lang sa choke. Tas sa isip-isip ko, tinawagan ko yung misis ko nun eh. Sabi ko, putsa, parang gusto ko na lang maging tatay. Ayun na, siyempre, Na-depress ka, let's first say. time maging tatay, lungkot, tapos nakita mo kung gaano kasi magkaroon ng anak. So, medyo pawala na yung apoy. Ito na yung simula na ng decline simula na ng decline. So, 5-1. Kaso si Sir Arik, siyempre may way siya kung paano, alam niya kapag medyo napanghihinaan ka eh. Alam niya kung paano niya ibabalik yung apoy mo eh. So, ang ginawa niya, 5-1 ako, binigyan niya ako kay Marshall Bonifacio. Kasi ito pala yun, yung 5-0 ako, si Mot nun 6-0. Parang kami naglalaban nun sa Rookie of the Year. Okay. Pero ang pagkakaiba namin, si Mot kasi nun, nasa isa buhay finals nung 6-0 siya. Tapos kung nagkataon na nanalo rin ako kay Tats, 7-0 siya, 6-0 ako. So kumbaga parang dalawa kaming nagdalaban talaga. Kaya medyo masakit din sa akin nung parte na yun kasi ang gusto ko sana yung pagka nanalo siya sa isa buhay, settle namin. Kumbaga kaming dalawa magbasagan para matanggal yung namin, 0 namin. So yun yung naging masakit sa akin. So 5-0, 5-1. Ngayon si Marshall, isa rin siya sa mga candidate ng Rookie of the Year nung time na yun. Kasi si Marshall, lakas niya talaga eh. Tapos may na siya, syempre yung battle niya kay Sak, siya yung tumalo kay Sak eh. Unang tumalo kay Sak sa underground eh. Sikat na sikat yung battle na yun eh. So si Marshall, nilaban ngayon ako ni Sir Arik kay Marshall sa Cebu, sa mismong baluarte niya. Cebu, hometown, okay. Tapos, tapos ang underdog si Marshall, Invictus versus Marshall. Tapos parang pangalawa kami, co-main event kami nung gubat. Kahit nung laban ko kay Tats, co-main event na ako ng ahon nun. So ganun na siya ka big deal, Invictus versus Tats Maven. Tapos ang nasa taas namin, Mot versus Sergenio. Kumbaga kaya ganun kasakit yung lagapak kuya eh. Kumbaga expected na kami maglalaban ni Mot eh. Pares kaming undefeated eh. Tapos biglang choke, talo. So yun, panghinaan ng loob, laban kay Marshall. Siyempre, feeling ko nung time na yun, wawasakin ako ni Marshall. Handa ako ng mabigat, puta, laban kami sa Cebu. Yun na, doon nanalo ako doon. Tapos medyo doon na nagsimula yung mga tao, may mga
prediction na Hip Hop Heads TV maglalabas. Dahil dun sa first round performance ko, parang ang magcha-champion diyan si Invictus, parang ganyan. Magcha-champion si Invictus. Tapos ang usap-usapan na rin nun kahit sa Flip Top, ang dahil nga nung first round performance parang ako pinakamalakas. Sumunod na binigay sa akin ni Enigma si Abra. So sa isip-isip nila kung sino mananalo sa amin ni Abra, parang siya yung magcha-champion. Okay. Dahil lang nasa kabilang bracket siya Pistolero parang ganun, Fukuda parang ganun si Abra medyo rin nun mainit nun binilagbag niya si Poison nun Tapos kami agad pinagtapat. Ayun naman, nung time na yun, parang syempre 6'1", in a way parang feeling ko rookie pa rin ako dahil masyadong mabilis yung 6'1" na yun kung tutusin, kung titignan mo siya dahil 4 na laban niya sa isang taon. So yun na. Nung nakalaban ko si Abra, yun yung sinabi niya na Vince Carter malamang gagawin kong talunan tong 7'1". Kasi nagwala yung tao. So binalagbag ako ni Abra. Tapos first time naman yun na nawalan ako ng boses. Kasi si Fukuda ka-roommate ko. Tapos nagpa-practice kami. Hindi ko alam na si Fukuda natural pala na malakas yung boses. Ngayon nagpa-practice kami, feeling ko bumubulong ako, sinasabayan ko ngayon yung niya, yung boses niya. Kaya nung laban ko kay Abra, napaus ka. Wala na talaga akong boses. Tapos siya binabalagbag niya ako. Yun na, after nun, doon na nagsimula yung kuya. Yun na yung nagsimula ng babagsak ulit. Dahil syempre, parang after nung 5-1 mo, biglang binalagbag mo si Marshall, feeling ng mga tao, magcha-champion ka, tapos ikaw, feeling mo, magcha-champion ka na rin, tapos nawalan ka ng boses bigla, talo ka ulit, binalagbag ka. So ang tanong ko, tingin mo kung hindi ka nawalan ng boses noon, nanalo ka? Pwede. Dahil yung dahil ang isa ko sa strength ko nun kuya, yung talaga yung presence ko, yung delivery ko na kayang-kaya talaga kitang sigawan sa mukha Tapos kaya kong i-highlight yung mga linya ko ng laro dahil buo yung boses ko Unlike pagka nabibitin na ako, kumbaga parang nagto-tone down ako na parang nagmumukhang plain yung linya. Isa So ganun din yung delivery. nangyari. Kaya tapos nabibitin na ako, humihinga na ako in between. Kumbaga ganun na yung nangyari kay Ito Abra. yung unang tour na mo sa Isabuhay. Tour na. Unang Isabuhay ko. Tol, fast forward natin ng konti. Nung sumalang ka ulit, parang the entire battle rap career mo, naisip mo ba na puta magcha-champion ako? Isang Hindi, kasi beses. magre-retire na nga ako kuya Magre-retire na ako kung tutusin nung dahil nga nung nag-6'2" ako, tapos naging nung naglaban kami ni Abra, doon na kami naging magtropa ni Looney. Sabi sa akin ni Looney, sabi sa akin ni Abra, alam mo ba, nung pa lang, kahit nasa Coke concert kami, nagsusulat yan si Abra dahil sobrang respeto niya sa'yo, dahil alam niya na kapag ikaw na yung magcha-champion, gano'n. Kinausap din ako ni Abra na talagang sinagad niya yung laban namin, na tipong sa sobrang sagad niya nung laban namin, nung pagkatapos ng laban namin kay Pistolero, all 3 rounds choke si Abra. Putang ina. Talagang sagad na sagad. Yun nga lang, ang pinakamaganda nangyari dun sa pagkatalo kay Abra, yun na yung naging gateway para maging tropa ko sila Looney. Tapos syempre dahil talented kami, dahil nakikita niya rin na paano na yung nito, yung apoy nito, pero putya talentado naman talaga. Tapos nag-click din kami, naging tropa talaga kami. Pinapapunta niya kami sa bahay nila. Tapos doon na kami, basketball kami, kwentuhan, malala, ganyan. Hanggang sa kasi may music na kami nung kuya 1K na kami nun Tapos kami nila nung time na yun, naratratan talaga. As in talagang yanig kapag nagpe-perform kami. Kumbaga triple time, tapos pares kami, magka-skills kami. Complementary kami sa isa't isa. So naisip ni Looney, parang pwede itong mga to So sinalang niya kami sa Domo de Merrier hanggang sa officially in-announce niya na parte na kami ng grupo niya. Na kumbaga first time sa buhay namin na kukuha kami ng rapper na labas ng sirkulo namin, kukunin na namin si Invictus Lanceta ng Olongapo, parang gano'n. Tapos nilive niya pa yun. As in nilive niya yun. Tapos planado na, may tour na kami, may laban na kami sa Japan, may mga gano'n na. May dami na namin plano kay Looney talaga. May kanta na kami. Tapos biglang one time parang ginising ako ni Mrs. So ewan ko ba kung paano nangyari. Sabi niya, babe, tignan mo to. Utang ina, pinakita niya sa akin yung time na na set up si Looney. Yun na.
Pucha, yun na, gumuho talaga yung ano nun. Gumuho yung mga plano. Putang Gumuho ina. yung mga plano tapos parang, nung time na yun siyempre ano, eto kuya, dahil alam rin naman, kumbaga maririnig din ng mga Elite-Cram 'to, yung, ano yung AirPods ko kasi, totoo mataas sa NBI talaga. Okay, yeah. Attorney siya, tapos sa NBI siya, kumbaga gano'n. Tapos ako siyempre nung time na yun feeling ko may matutulong ako, na, tangina punta ako diyan, kinakausap ko si Georgie, Kuya George, anong puwede kong magawa?" Tapos ano, sabi niya, tinatanong ko kung may attorney na sila kasi magpo-provide sana ako ng attorney na ano, na ninong ko na malakas-lakas. Tapos, siyempre Yeah, kumbaga yeah, yeah, parang yeah. confident ako na kayang-kaya siyang ilabas at hindi siya mahuhuli ng Oo. mga pulis dahil siyempre galing din sa NBI, gano'n. Tapos yun na, may mga ano na siya, attorney na siya. Tapos one time pumunta si Sorhenyo dun, parang ito bago-bago pa 'to, pumunta si Sorhenyo dahil siyempre sila malalapit. Ngayon nung pumunta si Sorhenyo dun, tinawagan na ako ni Sur na sabi niya, "Oh, Pat, wag na raw muna kayo pupunta. Wag na raw muna kayo pupunta sa kulungan kasi parang kayo yung tinatanong ni ano, nung mga pulis, si Enigma, tapos parang Enigma daw gano'n, tapos ano, si Invictus daw parang ganyan. Oo. Sino raw si Invictus? Kasi siyempre si Kuya Lods din nung time na yun alam niya nga ako makakatulong sa kanya. Siguro nababanggit niya na ano, gusto niya ako makausap gano'n. Ta's yung mga pulis parang tamang ano, tamang kilatis din ng ano bang Tamang buhay kalkal, ko. oo, yeah, Nagkataon yeah. na ako rin kasama niya sa Damo Damerier, ta's yung sumikat na picture na kami-kami nila Smaglas na tinatawanan nila si Lance kasi Chiquito na. Oo. Kumbaga, kami-kami magkakasama. So ang sabi niya, pikturado kami lahat ni Allen, nila Smaglas, kami-kami Oo. na nasa picture. So hindi ako pumunta. Kahit kailan hindi ako pumunta sa ano, sa kulungan ni Kuya Lods. Na siguro parte rin 'yun ng ano, ng pagsisisi na kumbaga parang, "Putya nasa kulungan yung kaibigan mo ta's 'di mo pinuntahan, parang gano'n. Oo. Oo, pero 'yun na yung nangyari. Ano na 'yun kuya, as in talagang nung time na 'yun dahil hindi Kumbaga ako parak puwedeng parak pumunta. bottom ka na nun. Oo, hindi ako pumunta, so wala kang magagawa, wala ka ng update kung makakalabas ba si Looney. Kumbaga gawa ka muna ng ano, gawa muna kayo ng kung tuloy niyo lang kung anong ginagawa niyo. Eh, Yeah. siyempre ikaw parang ano ka na, akala mo pick na ulit, ta's biglang lagapak na naman, balik ka na naman sa battle rap, wala na akong gana nun, sunod-sunod na yung talo ko. Umabot sa time na ano, nag 7-6 na ako. Okay. Ano na, From malapit na 7-1 ay magpantay. 7-2. So, from 6-1 naging natalo kay Abra 6-2 ta's nanalo pa ako kay Krega 7-2. Dahil yun kinuha pa kami ni Looney nun, ano pa yun, hindi pa nakukulong si Looney nun, so 7-2 panalo pa Oo. ako. After nun dun na nakulong si Looney. Ta's Mas ano, huminto rin ako ng mga siguro mga kalahating taon bago ako lumaban ulit, putang Ta's ina pare, sunod-sunod yun. sayang yung ano 'no, yung mga plano ni Looney nun 'no, nung bago mo Oo, ma-setup. pucha may Michael May Joe tour. Blacksmith kami nun, So, sa ano, sa sayang. Japan. Tapos Oo, ano nun, oo. may Damo Damerier nun ano, may tour pero ano lang, buong Pilipinas. Oo. Tapos siyempre dahil kami magkakasama, meron na rin siyang ano nga nun, may Luniversity na siya nun. University, May yung may Universal Records ba yun? Parang gano'n. Hindi ko alam kung ano, pero Oo. parang meron na siyang mga gano'n type shit na ano na, may mga binubuo na siya. Tapos yun, after nun nawala lahat yun, ano na, balik ako sa battle rap, sunod-sunod na yun kuya 7-6. Oo. Kaya dun ako nagsimula ano, parang sabi ko magre-retire na ako after kay M-Site. Oo. Retire na ako, Sir Rick, parang gano'n. Sabi ko ayoko na bumattle. Tapos tagal ko naman nagpahinga rin talaga. Oo. Tagal ako nagpahinga after nun, siguro mga 2 taon. Mm. 2 taon tapos ano, hindi ko alam, after nung kay M-Site may Batang Rebelde pa ako na isa, bago ko sinabi talaga na quits na, kumbaga ayoko na muna. Oo. So may ano pa, may isa pa yung kay Batang Rebelde, nanalo ulit naman ako dun. Kumbaga Okay. nanalo ako, after nung kay M-Site, after nung 7-6 naging 8-6 pa. Ay hindi, Okay. oo 8-6 ba? Oo parang gano'n 8-6. Eto Oo na yung ano, 8-6 tapos tapos kailan nagpahinga na ako. sa lahat na nangyari yan, paano ka biglang nagdesisyon na puta sali ulit akong tour na? Kung ayaw mo na pala. Ano, nung siyempre lumipas na yung panahon, tapos one time kinausap ako ni Sir Arik na ano, "Laban ka kay Fukuda, ahon."
gano'n, ahon, bukod agad. Eh, medyo matagal-tagal na rin ako nagpahinga, nami-miss mo na rin, parang gano'n. Tapos medyo tanggap mo na, kasi ano, eh, hindi ko maalala kung nakalabas na si Looney nun, alam ko nakalabas na siya. Ano, kumbaga tanggap ko na maayos na yung ano ko, yung mental state ko din. Ah, ah, ah. Sabi ko, "Pucha, okey na, kumbaga puwede na ulit bumalik, baka ano na, time na ulit 'to para magsama-sama ulit," ganyan. So, laban ako kay Fukuda. After nung laban ko kay Fukuda, December yun, chinat na ako ni ano, ni Sir Arik, sabi niya ano, isabuhay. Second second sali ko yun sa isabuhay. Ano lang, isang battle lang after ko mag-retire, isabuhay agad. Tapos sabi ko, "Sir, parang ano, eh, kakabalik ko lang, eh, ta's wala pa akong gano'ng apoy, hindi ko feel na ano, na sapat yung ginawa ko kay Fukuda para masabi kong gamay ko na ulit yung stage." Aha, aha. Tapos dagdag pa na ano, katatapos ko lang nun sa school na Oo, ano, tapos, tamang hanap na ako ng trabaho, tamang diskarte na rin. oo. Kaya hindi ko alam kung mapagkakasya ko ng oras. Sabi niya ano, "Sige na, kumbaga kung hindi ngayon, kailan? Kung matatalo ka naman, eh, di matatalo ka, wala naman ng bago dun, eh, kumbaga natalo ka naman na, anong Oo. masakit dun?" Kumbaga gano'n. Eh, ako naman sa isip-isip ko, sige dahil nakakahiya rin naman tumanggi kay Sir Arik Oo, after ko siya oo tanggihan naman. ng ano, 2 taon, sumali ako. Ang sabi ko lang sa kanya, "Kung sasali ako sir," sabi ko, "gusto ko ibibigay mo sa'kin yung ng round 1 yung sobrang hirap talaga. Yung ano, yung bubuhay talaga sa ano, Sa sa dugo mo. pagkatao ko." Oo, yeah, yeah, yeah. Oo, na ano, na parang mapabalik mo ako. Oo. Tapos sabi niya, "Sige, Seun Pak, Sayad, pucha." Eh, yung Sayad sobrang ano na yun, eh, long time coming na yung laban na yun, eh, ang tagal ng request ng mga ano yun, eh, Oo. tao yun, eh. So yun na, laban ko kay Sayad. After nung laban ko kay Sayad, di na ako natalo sa flip top. Yun na, So yun, after nagsunod-sunod na. ko nung Fukuda, sunod-sunod na. Kung dati ang win streak ko lang 5, umabot ako ng 8 ngayon. 8, Galing. 8 ba? Di ko alam kung 8 o 7, parang gano'n. Pero kasi labas pa, eh, may Don Pao pa ako sa labas, mga gano'n. Sunugan. Oo, tama. Sunugan na yung kuya, Ayun na, sunod-sunod na. Sayad, Ultimate, second round ko yun, eh, tinalo niya si G-Clone ng first round. Tapos si JD na 8-1 yun. Pucha, halimaw siya nun, 8-1 siya nung time na yun, eh. Naging Galing, 8-1 si JD, galing. tapos si Husky. So, unti-unting nung nagsusunod-sunod na yung panalo mo, nag-uunti-unting bumalik na yung apoy mo, ginaganahan ka na uli. Oo, yun na. Saka ano kuya, hindi bumalik yung prime, eh, hindi bumalik yung gutom ng rookie, eh. Pero ang pinaka bumalik nung time na yun ano, eh, hindi, yung pinaka natutunan ko talaga discipline. Kumbaga paano ko siya gagawin ng may ginagawa pa akong iba. Yung 'Di ba ano, time management, kumbaga. oo, oo. Hanggang sa siyempre accountancy ka, ta's medyo nahilig ka na mag-budget. Oo. Binudget ko na ngayon yung lines ko. Binudget ko na yung lines ko depende sa ano, sa preparation time ko. Kumbaga gano'n na, gano'n Paano ko na siya gawin. Kumbaga explain mo nga yan. Interesado ako diyan. Paano kung kunwari binudget yung ano, lines? kung kunwari, 20 days na lang laban ko na Yeah, or 25 days na lang laban ko na. So ang ginagawa ko kasi kung kunwari may 30 days kami para ano, para mag-prepare. kunwari, maghanda o prepare, ang ginagawa ko 4 lines every day. So kung 4 lines every day ka, sa 9 days meron ka ng 36 lines. Mhm. So 36 lines, 9, 18, 27, meron kang 3 days para mag-memorize. Okay. So gano'n yung ginawa ko. Kumbaga, para ano, para hindi gano'n kabigat after ko mag-work, pagkagabi pagtapos na, do'n na lang ako magsusulat ng 4 lines, gano'n. Yung Tapos 3 at yung least three hindi days ako enough sa'yo yun para sa memorization. oo, oo kuya, kayang-kaya 'yun. Hanggang sa ano, dumating na sa point na dahil siyempre tour na, ano, alam mo na agad kung sinong susunod mong kalaban, so mas humaba na yung prep time. Oo. Kaya ko na siyang i-budget kung dati putya nag-e-8 lines per day ako, ngayon mas komportable na ako sa 4 lines gano'n, ta's medyo mahabang memorization, gano'n na. Pero nung una ko siyang ginawa dahil nga 1 month lang ta's second round hindi pa rin namin alam kung sino makakalaban namin agad, eh. Oo. Nagsimula lang yung mahabang prep kay JD na, yun na JD, Husky, pero lahat yun Gaano ginawa ko kahaba? ng budget lang. Ano siguro mga 1 month and 15 days, 1 month and 20 Kasi ang days, usual gano'n. 30 days lang, eh, 'di ba? So ang ginagawa ko hinahabaan ko na yung linya ko, puwede na ako mag 44 gano'n. Oo, so gano'n yung ginawa Oh. ko. Tapos na-survive ko siya ng gano'n, nag-champion ako. Puta Kahit ina, may feeling ko ano wala ka na akong 'no, tapuan, tawag eh, dito, discipline. nakakatuwa lang isipin na systematic yung ginagawa mo, para kang hindi hindi yung Oo, kuya tipikal na kalkulado. kalkulado talaga, eh, 'no?
ng alkolado, gano'n siya. Gano'n ko siya ginawa. Hanggang ngayon gano'n ko siya Tas ginagawa, eh. effective naman sa'yo, eh, no? Oo, oo. Pero ito laban ko kay Lipram, parang dahil nga nasanay na ako na gano'n 4 lines everyday, para na ako nagiging complacent na ano na, hindi na lumalabas yung wala ng flow state ba. Kumbaga Aha. kunwari pagkatapos ko mag 4 lines, okey na 'yan, hindi na ako magsusulat, 'di na ako mag-iisip kahit kung feeling ko kayang-kaya pang pigain ng utak ko, Eh, nasa zone pa ako nun. dahil nakaset ka ng Okey na 4 'yan, lines a tapos na day yung 4 lang. lines, 'di ba? Nakaset ka Oli ng 4 okey lines na a ako. day lang, eh. Oo, kaya gano'n ko siya ano, gano'n siya nangyari. Kaya nung kay Hmm. Lipgram ang ginawa ko parang 20 days lang yung preparation ko tapos nagse-set na ako ng limit sa sarili ko, 3 days tapusin mo yung round 2 tapos pahinga ka muna ng 2 days kumbaga gano'n. Oo, oo. Hindi na siya na-o-overthink yung linya kung dati sobrang sobrang alam mo yun, dahil nga feeling ko yung sapat na oras na yun kaya ko namang mag-isip ng ideya, kayang-kaya ko na siyang i-compose, kayang-kaya ko na iperpekto yung tugma, kayang-kaya ko na siyang i-holorhyme. Ngayon, ang nagiging tendency as is na siya, kumbaga kung anong maiisip ko, anong pumasok sa utak ko, wala Oo. na akong pakialam kahit hindi pa naka-holorhyme yan, basta pak, 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 tapos na gano'n. Gano'n na siya kuya, kumbaga Oh. bumalik na ako sa ano, yun nga, eh, Kumba 'no, parang full circle moment, babalik at babalik ka rin, eh. Oo, Kumbaga kumbaga explore lang, tama flow sa flow, gano'n. talaga kumbaga parang ang mangyayari sa kanya, yung writing process mo from the time na gutom na gutom ka, tapos umikot siya uli hanggang nakuha mo na yung mismo talagang formula para kumbaga let's say ganun. Oo, hindi ano, kumbaga parang magulo siya sa una, Oo. magulo ako sa una, eh. Tapos ipeperpekto mo siya, Oo. ang paunti-unti mo siyang ipeperpekto, ngayon nung perpekto na siya, siyempre 'pag sobrang perpekto na kuya nagiging monotonous na, eh. Isipin Totoo. mo tinutugma ko yung 4 lines, yung Plakadong 4 lines kahit plakado gaano eh. pa karami plakadong-plakado, kumbaga parehas ng pantig yan, eh. Oo. Kumbaga hindi mo puwedeng ibahin yung ano niyan, yung pagkaka-deliver niyan dahil hina-highlight mo nga na perpektong-perpekto Exactly. siya, eh. Oo. Ngayon dahil naging monotonous na siya, ginulo ko na siya ulit. Kumbaga gulo-gulo yung sulat mo, pinerpekto mo siya, nung perpekto na siya, ginulo mo na ulit. Kasi Gano'n, eh. pagka monotonous ang ano, ang maapektuhan sa inyo yung delivery mo eh. Oo, delivery. Pero Oo. sa parte na kasi na yun kuya, kumbaga ang sina-satisfy ko na nun yung artistic self ko, eh. Oo, Kumbaga oo. pucha yung ego na, "Tangina kaya kong tugma lahat 'to." Tapos ayun na may mga nagcha-chat na sa'kin na ano, kinukuha na yung lyrics ko for ano, for academical purposes Yeah, na, yeah, may yeah. gagawin lang po kaming thesis, may gagawin lang po kaming case study, parang gano'n na gagawin po namin example yung mga ano niyo. Hanggang sa nai-invite na kami sa Ateneo, yung gano'n, mga gano'ng ano na. Kaya parang naisip ko na, "Pucha hindi ko na lang 'to ginagawa para sa mga battle rap fans. Oo. Ginagawa ko na rin 'to para sa mga aspiring writer." Na kumbaga, totoo nga naman na kung dati ang ano lang, 'di ko alam anong tawag ba dun, sonnet ba yun, yung 757 na ano, 7 pantig, tapos 5 pantig, tapos 7 pantig. Technically 3 lines siya. yung term hindi ko alam. Pero nagigets ko yung Oo, di ko sinasabi alam pero mo. alam mo yung ano kuya Oo, 'di ba, yung oo, oo. pattern niya, Oo. 757 pero hindi sila ano, hindi sila magkakatugma. Mm. Pare-parehas lang sila ng bilang ng pantig. Oo. Ngayon bilib na yung mga tao dun 'di ba, putya ang dami na naging poet na dahil lang sa 757 na yun. Ang Oo. dami na naging makata dahil dun. Eh, putya yung ginagawa namin 4 lines, tapos parehong pantig, tapos magkakatugma lahat ng syllables. Tangina 'no? 'Di ba? Kaya dun na sila naging ano na, "Oh shit, tangina ito naman pag-aralan natin. Bakit pa Parang natin ano, parang pag-aaralan 'tong pukin ng 757?" parang ano, tangina, hindi na lang 'to basta multi lang eh. Alam mo 'yun? Oo, kuya, eh, kumbaga lahat na, eh. Tapos may laman, may dahilan yung pagkakagawa, Yeah, hindi lang yeah, basta yeah. ni-rhyme. Kumbaga Galing. yun na yung ano, bakit pa natin pag-aaralan 'tong 757? Puwede naman na natin pag-aralan 'tong 'di ba tinutugma nila lahat? Oo. Ayun na, kaya yun na, dun na nagkaroon ng maraming invite sa ano, sa mga May mga para mga talks estudyante. gano'n. Oo, ganun na kuya. Kaya Galing. Oo, kaya pala minsan ano, nakikita ko silang imbis na Zeta nagsasalita sa mga gano'n eh. oo, oo. Ngayon imbis na 'pag nakakarinig kami na monotonous na, sa kabilang side naman, kumbaga parang mas pini-praise na kami dahil pucha, iba na, eh, pinag-aaralan na yung ginagawa namin, eh. Ngayon kapag nilalampas namin yung limit mas nababaliw pa sila, eh. Kumbaga anong gagawin namin, sinong iki-cater namin, itong ano, itong feeling namin na hanggang future pag-aaralan pa kami o itong 'di ba, parang face value lang yung tinitignan, 'di Tangina ba? parang ano na Dun 'to na kami sa pare 'no? ano. Parang more than battle rap na 'to eh.
Alam mo yun? Oo, yun yung nasa isip namin, kuya, more than battle rap na 'to, hindi na mga battle rapper 'to, hindi na mga battle rap fans Yeah, 'to, eh, yeah, yeah. mga writers na 'to, eh. Kumbaga yun, hanggang sa ano, naisip namin na ako naisip ko personally na sapat na yung naiambag ko dun, puwede na ulit ako na gulu-guluhin ko na. Tapos ano, sapat-sapat na ano, sulpot-sulpot na lang ng wordplay, So so gano'n. Tapos so, so solo are rhyme. nung eto na, semis bago ka Oo. nag-champion. Doon nararamdaman mo na ba na putang ina o mas bumibigat yung pressure sa na putang ina kailangan anong pakiramdam nun, tol? Sa Kasi totoo lang, kuya, nung I ano, mean from a point na tumigil ka na puta parang sinabi mo sa sarili mo ayaw mo na tapos puta na boom. Anong mm. anong dating sa nun? Sa semis na natin idalin pataas. Sa semis kasi ano, eh, kumbaga kalaban ko nun 8-1 na JD. Oo. Tas talagang ano, lakas ni JD nun. Alam ko tinalo niya si Saki, yun na yung mga time na paangat niya, eh. Oh, yun na. So, ako parang one battle at a time ako nung time na yun, eh. Mm. Bahala na. Pero hindi ko sinasabi sa sarili ko magcha-champion ako, pero lahat ng plano ko katulad nun meron kaming family outing palagi 'pag December. Nag-iisla kami dun sa isla nila misis, may isla sila misis na nakaano lang kami dun, eh, andudun lang kami for 2 weeks. Oo. So iniisip ko na yun nung time na yun na nasa first round pa lang ako, nag-uusap na kami ni misis na ano, paano sa December kumbaga paano kung may laban ako, hindi tayo makakasama sa ganito, paano tayo susunod? Eh, putya 3 oras mula dito sa ano, sa Subic Bay, magbabarko ka o babangka ka, speedboat ka para makapunta dun sa isla na yun. Ta's ang paraan lang namin para pumunta dun yung speedboat nila, yung mga barko nila. Ngayon 'pag umalis yun wala na kaming paraan para pumunta dun. So iniisip ko na yun round 1 pa lang. Putya paano tayo magrerenta ng bangka, meron pa tayong pupuntahan dun, ng round 1 pa lang. Oo. Kumbaga iniisip ko na putya aabot ako ng finals. Pero hindi ko niyayabang sa sarili ko na gagawin mo 'yan. Yun lang yung mga plano ko nung December, Oo. pinaplano ko na siya Kumbaga thinking according to positively ka lang. ano yung oo, na hindi nga kuya, eh, kumbaga hindi rin thinking positive na ano, eh, gano'n, eh. Iniisip ko na ano, sure na may laban ako sa December na Oo. parang hindi ko naiisip na paano kapag hindi ka nakapasok ng finals. Oo, oo. Kumbaga oo, gano'n, eh. Ang nasa isip ko nun paano tayo pupunta ng ano, ng December, eh, may laban pa ako ng ano, kung may laban ako ng ganito. Oo, oo. Tapos yun, siguro parte na rin dahil manifestation, 'di ba? Oo. Napakadami ng ano, eh, manifestation, 'di ba, law of attraction, Oo, oo. prayers, 'di ba, gano'n. Kung ano lumalabas sa dila mo, yun at yun ang mangyayari, eh. Siguro parte yun ng ano, pero yun nakapasok ako ng finals. Hindi ko in-expect, lalo na yung kay JD, paus-paus ako nun. Oo. Oo, paus-paus ako nung kay JD, tapos sobrang lakas pa ng delivery niya na tipong kung ako ang strength ko delivery, wala, hilaw ako kay JD. Mhm, Kumbaga mhm. kayang-kaya niya ako mamain nun. Kaya ano, eh, siyempre putya ang naisip ko nung time na yun, dahil hindi ko siya kayang sabayan sa ano, sa delivery, hihinahunan ko na lang. Oo. Kumbaga parang bubulong na lang ako halos para lumitaw ngayon yung sulat. Kumbaga Okey. lumitaw yung difference ng sulat. Kasi Mas ma-emphasize kapagka kumbaga. oo, hindi saka kapagka ano kuya naging aggressive ako, ang magiging basis dun, ang comparison dun yung pagiging ano, eh, aggressive, eh, mas aggressive si JD. Kumbaga gano'n, eh. Unlike Oo. kapagka naging approach ko, parang simple lang, hindi ako sumasabay sa kanya, ang magbabanggaan yung sulat ko saka yung ano, yung delivery niya. Oo. So gano'n yung nangyari kaya Umi-strategy ka nanalo na ako. lang din, umi-strategy ka na Oo, may parang gano'n. strategy na ako, sabi ko hindi ko kayang sabayan 'to. Tapos si JD pa nung time na yun, tanginang lakas mag-mind games. Chat-chat siya sa'kin, siyempre kami na maglaban, "Dol, ikaw Oo. dahilan bakit ako ano, ikaw yung motivation ko sa pagra-rap, alam mo naman 'yan mula World War." Hindi kasi totoo kuya, eh, kumbaga parang prodigy kami nung mga time na ano, eh, nung kami Oo, ni Lance, eh, oo. na tipong putya may lumalapit nga sa'kin, "Dol, ikaw dahilan bakit ako nag-rap." Putang ina, gago twice yung edad mo ng edad ko, 'di ba? Parang, "Oo, Dol ito, oh, putang ina Invictus, oh." Putang So may ina. mga gano'ng ano talaga kuya. So nung kinausap ko ni JD na gano'n, talagang alam ko rin kasi ano, eh, alam ko talaga yung pagpasok niya sa flip top, eh. Oo. Ta's alam ko kung paano niya kami iniidolo sa delivery gano'n, sa World War. Kumbaga talagang nasubaybayan ko rin siya. So nung time na yun, naniniwala ako na, "Idol, hindi talaga ako makasulat sa'yo kasi ikaw talaga yung
nag-i-inspire sa'kin, gano'n, parang ganyan. So ako, tamang mabait lang din ako sa kanya tapos hindi rin ako galit sa kanya nung naganda ako. Oo. Tamang ano lang, ginawa ko lang yung trabaho ko. Ngayon pagdating ng airport, dun ako malas, parang, "Di ginawa ko talaga lahat para pasagin ka. Dudurugin kita dol kasi ikaw yung idol ko, eh, siyempre dudurugin kita, hindi ako nagtipid." Parang gano'n. Oo, Tapos oo. sabi ko sa kanya, "Okey lang 'yan, ako rin naman, eh." Dun na siya naaning, si JD naaning na siya na, "Ha? Dol talaga nakapagsulat ka?" Parang, "Oo, ang haba nga ng nasulat ko, eh." Dun na siya naaning. Puta Tangina ang pagpunta kulit. namin ng Cebu, aligaga si JD nun. Alam ko nga may time pa na ano, eh, hindi ko alam kung aning lang ba ako o para kasing may isang tropa na nagsabi na ano, si JD naghahanap ng ano, ng ng gamit parang gano'n para siyempre makatodo ng next araw. Siyempre laban na namin, eh. So, Oo, parang ang oo. dating sa'kin naghahanap daw si JD ng ganito, ng gamit para makatodo siya sa laban namin. Ngayon si JD siyempre ano, mind games niya na ako, bigla na siyang kumalas na, "Hindi dudurugin kita dul." Nilapitan ko siya. Nilapitan ko siya habang umiinom kami nila Sir Arik nun, eh, tapos kinabukasan nun yun yung battle. Hmm. Nilapitan ko siya sabi ko, "Alam mo men, kahit maghanap ka ng gamit men, dudurugin kita bukas." Ginanon ko siya. Tapos parang naano siya, naano siya na parang, "Tangina, Paanong hala gamit? bakit ganito Ano, nakakupal 'to?" props, gano'n? Hindi, shabs. Literal na gamit? Oo, oo, Putang yun. ina. Yun yung dating Okey, sa'kin. okey. Yun yung dating sa'kin kasi may lumapit na tropa, eh, tapos ano, eh, parang ganun daw yung dating, eh. So ako lumapit ako kay ano, kay JD, "Alam mo men, kahit magganyan ka pa dudurugin kita bukas." Kumbaga ginanon ko siya. Tapos siya parang nagulat siya na, "Ha?" Hindi ko alam kung nagulat siya dahil alam ko o nagulat siya dahil wala naman talaga siyang gegetin tapos Ah, bigla ko siyang ginanon. Umuwi siya ng hotel tapos yun na, nag-usap na ay hindi na kami nag-usap bago yung battle. oo. Kaya ano, kaya medyo mainit Tangina yung ang ano, eh, kulit, nung ang time na kulit. yun, eh, Oo. mainit na ano, eh. Kaya minama niya ako tapos meron na rin akong ano, ginawa na 4 lines nun. Kaya kung makikita niyo yung intro sa laban namin ni JD, Oo. halatang may kakasulat lang dun na parang, "Oh, nagsabu ka kagabi? Oh, hindi, hindi. Mamatay man anak mo." Parang gano'n ko siya. Tapos lahat yun kakasulat ko lang na parang paano ko siya papaiminin na ano, paano ko siya papaaminin na gumamit ka kagabi, Oo. na kailangan mo yan para matalo ako, 'di ba, parang gano'n, eh. Eh, kasi siya ano, parang alam ko meron siyang battle na mamatay man gano'n, mamatay man tatay mo, gano'n. Yeah, So, yeah. binalik ko sa kanya, "Mamatay man anak mo, 'di ka gumamit." Ta's 'di siya makahinti. So ano, parang Yun na yun. binasag mo yung pader niya, parang gano'n? Oo, yun na, yun na. Kaya ano, eh, yun yung ano, eh, yun yung hindi nakikita ng mga tao sa battle rap, eh, yung mind games bago yung laban. So tol, nung Alam natalo mo mo si yun? JD, so ito na, anong naramdaman mo nun? Kasi approaching na ng finals 'to. Mas bumigat ba yung pressure sa'yo na putang ina, ito na yun? Finals kuya, confident na ako. Confident na ako nun sa totoo lang. Oo. Nabibwisit nga ako, eh. Sa totoo lang medyo na-o-offend ako na ano, eh, hindi ko alam kung ano ba nangyari sa audio, pero kasi sa sobrang lakas ng ano nun, ng sigaw ko nun, sa sobrang gigil ko nun kuya, nasira yung audio. Okay. As in sira. Talagang kung mapapanood mo yung Invictus versus Husky nung finals, walang dating, wala talagang dating. Talagang ano, walang crowd, Tol, kinancel na yung ano, kumbaga may noise cancellation na. question. Nung Mm. sinabi mong confident ka na sa finals, confident ka dahil si Husky yung kalaban mo dahil Confident na ako na ano, o na sa dahil sa sulat ko, sulat yung sa mo? sarili ko. Oo, kuya confident na ako nun sa sarili ko. Kumbaga parang wala na akong pakialam kahit sinong kalaban ko nun, eh. Mm. Kaya nga nung finals yung mga nakapanood ng live, alam talaga nila kung paano nagwawala na yung tao nun. Mm. May time pa na ano, eh, sumisigaw sila ng Invictus pagkatapos ng laban. Eh, putya ang mahirap pa nun, kami yung main event nun, dumaan pa yung Motsayad, dumaan pa yung mga malalakas na MC. So para tanggapin ako ng gano'n tapos ako pa yung mag-cheer sila ng sobrang lakas, kumbaga ano yun, ebidensya yun na kung paano yung performance ko nung finals. Ang Yeah, problema, yeah. nung lumabas na siya sa video, wala na, may noise cancellation na, para na kaming nagsasalita lang, hindi narinig yung mga tao. Kumbaga Ngayon yung ginawa na lang comments, ng paraan yung audio. oo, kasi basag na basag kuya sa boses ko, eh. Talagang Oo. nagwawala ako, eh, parang, "Wow!" Yung gano'n, buong-buo, eh. Ta's nagwawala yung tao, malakas. Malakas masyado yung siguro yung reception nung ano, nung
Nag-clip, recorder. nag-clip, ganun. Oo, parang ano, kinailangan nilang ayusin. Ngayon ang problema, dahil dun, kumbaga nagkaroon ng tanong yung mga tao na parang, "Tangina, ano, paano kung nag-joke si Husky, baka panalo pa siya." Gano'n. Kasi wala na, tone down na yung ano, yung battle mismo sa ano, wala ng ebidensya na Oo. dinurog ko siya, Oo, kumbaga. oo, oo. Kaya putya sa isip-isip ko, pukay ng ina, hindi pa siya tapos 'no, yung kumbaga ako tuloy ano, kapag nag-iisip ako ngayon na, "Putya bago ako magretiro gusto kong kalabanan si Husky." Tapos sasabihin ko kay Husky, "Putya wag kang magba-bars, ayokong magba-bars ka dito, pukay ng ina." Props Paano naman kay Husky. Ang nangyari paanong kasi kay hindi pa Husky, siya tapos? Nagsasalita pa rin ba siya about doon sa battle niyo? hindi naman sa kanya kuya, sa mga tao. Kumbaga parang kunwari, may mga comments pa na siguro kung hindi nag-joke si Husky, parang panalo siya nung finals, gano'n. Ay kung nag-joke lang siya. Pero hindi rin nila ma-gets na, putya joke si Husky nun, round 2 saka round 3 ni Husky nag-joke siya nun. Oo, Ang oo. problema, dahil basag na siya nung round 1 ko, kumbaga nawalan na ng epekto. Oo, Tapos oo. round 2 ko, basag ulit siya. Kumbaga kada ender ko nun nagwawala yung tao, Kaya na-diffuse na yung style niya. Tapos kay Husky rin naman, in defense din naman kay Husky, magmula round 1 niya hanggang round 3 niya nung tinalo niya si Sak Maestro, putya left field siya. Talagang nagba-bar siya. Oo Natalo nga, niya yung mga yun, sila Plaridel. oo nga daw. Tapos pagdating sa akin sinubukan niya, yun nga lang nakita yung diferensya, medyo malayo na. Kumbaga dun na siya natalo. Ngayon yun yung naging tingin ng mga tao na, "Puta paano kung nag-joke siya?" Gano'n, mga gano'n na. Kaya ako, parang sa isip-isip ko, "Putya kung bago ako magretiro siguro gusto ko pa makalaban si Husky," yung mga gano'n. Gusto ko pa So, tapusin. to cut the story short, tol, the golden question is, tingin mo ba magre-retiro ka na rin anytime soon? O parang lalaban ka pa lang muna, lalaban ka lang ulit ng lalaban? Ano, dati kasi naiisip ko pa yung pagre-retire kuya, pero ngayon kasi after nung ano, lumaban kasi ako last month kay Katana, tapos wala pang isang buwan lumaban ulit ako kay Lipcram, So yung inaakala ko dati na ano, battle rap fatigue na, puta hindi ko na kaya magsulat, hindi ko na kayang gawin 'to. Made-drain ako para makapagsulat ng isang laban. Ah, Yung kay Lipcram, dahil kay Katana, oo na-drain ako kay Katana, masyado ako ng-overthink. Ngayon yung kay Lipcram, ang ginawa ko kay Lipcram, kung kay Katana 1 month and 20 days ako nag-prepare, kasama memorization. Kay ah. Lipcram 20 days, binawasan ko na isang buwan. O isang buwan 20 days tapusin mo 'to pati memorization. Ngayon nung natapos ko siya, ang laking boost niya sa'kin na, "Putang ina kaya ko pang ano, kaya ko pang lumaban, kaya ko pang lumaban next month, 'Di ba wala na akong laban ngayon." Parang gano'n na, Tapos sa So, kabilang banda hindi, nauunawaan ko rin na ano, baga bumalik yung ano mo. na hindi, kada laban ko ngayon legacy battle na, Kumbaga bilang ano, bilang lyricist, napakabilang ng puwede mong sabihin kuya, hindi yan unlimited. Lalo na putya ang dami na nasulat, Oo. dami ng ideyang Yun ang naitapon mas na kailangan mong challenging ngayon iwasan. sa inyo, no? Sa Oo, sobrang yun yung mga daming challenge sa mga battle legend. MC, daming battle na naganap. Imposibleng yung naisip Hmm, mo, ikaw lang nakaisip. Alam mo yung ganun? oo. Dun ko na-appreciate si Lance. Sa totoo lang ano, ang laking tulong sa'kin ni Lance kuya, hindi lang sa'kin, Ah, kahit nga sa M-Site, kahit sa mga tropa. Putya si Lance ang ano, all 3 rounds namin, siya ang battle rap dictionary namin. mm. Kunwari tapos na ako magsulat, paparinig ko kay Lance yun. "O Lance, pakinggan mo 'to, pak, pak, pak." Sasabihin niya ngayon kung ano na yung mga nagamit dun, "O Pat, nagamit ito." "Ha, saan nagamit yan?" "O dito kay Batas, round 2." Putang ina, balikan ko, Batas round 2, laban niya kay ganito. Putya andudun nga. Tangin, Battle rap dictionary talaga siya. demonyo rin ano, ang galing. Kabisado niya. Kabisado niya kuya. Sabi ko nga sa'yo, yung potential talaga ni Lance, puta good potential talaga yun, Buhay niya talagang battle rap, Yun nga lang, buti na lang nagkaroon ng ano, yung bago ngayon, yung all 3 rounds. All3rounds.com. Parang Aha. ano, para siyang site, tapos susulat mo lang dun yung ideya mo, yung sulat, tapos lalabas dun kung meron ng mga sumulat Na nun, kung may mga gumamit. kagaya na. Tangina, okay Oo, lang din ano. galing din. Yun Laking nga lang, tulong. yun nga lang sa parte din ng mga ano, ng mga MC, ano, kumbaga mas madali nang mahanap kung ano, ni-recycle mo lang yung linya, 'di ba? Yun lang. Kumbaga dati putya ang makakaalam lang na nakagamit niyan, yung Yung gumamit tapos gumamit, yung mga nakarinig. naka-remember talaga ng linya. Pero tol, Oo, syempre, tapos si Lance, kung iisipin mo, pwede rin kasing um, same thought, pero hindi mo rin naman alam kung nagamit na ba ginaya. talaga, 'di ba? Mm. Minsan may mga ganun eh. Pero puwede ring rason yun, puwede na ring mapunta sa rason yun kuya, kasi Sabagay, sa totoo lang alibay, ang no? daming gumawa.
Ang daming gumawa, ang daming nagnanakaw ng linya, ang daming line bite. Issue talaga ang line bite eh. Solid, 'Di solid. ba? Galing. So, congratulations by the way, tol. Ngayon lang kita Mm. na-congratulate ng personal sa pagkapanalo mo nung Isa Buhay Salamat kuya. 2023. Kailan tayo nag-shoot sa Saga po. Oo. 23 yun, Hindi ko no? na maalala eh. Pero Siguro mga champion ka na 3 nun. years? Oo, champion na ako nun. Kaka-champion ko nun. Okay, gets. Hindi lang kasi ako masyadong, nalaman ko na nag-champion ka, pero hindi lang ako yung talagang sunod-sunod na pinapanood ko. Bawa, kasi may ganun eh. Papanoorin mo yung buong tournament. Minsan, may namimiss ako, ganun. Pero alam ko na nag-champion ka. Siguro, hindi ko lang nabigyang diin nung nagkita tayo ng personal. Pero solid. Tol, congratulations at masaya ako na yung downfall kumbaga bumagsak na i-lay up mo pa eh. Parang ganun. Congratulations, tol. Kaya sakit nung pagkatalo kay Katana eh. Pucha, 7 win streak ako noon eh, tapos biglang talo kay Katana. Oh well, Sakit nun. yun yung magic sa battle rap, tol eh. Doon yung ipaparealize sa'yo na kahit hindi sa battle rap eh, kumbaga in all walks of life, parang sa lahat ng bagay ipapamukha sa'yo na hindi laging panalo ka. 'Di ba? J-curve. Talagang J-curve. Talagang may ganun. Kumbaga parang sa may tinatawag sila kuya yung J-curve. Kumbaga kailangan mo mag-dip ng unti para sa para buwelo pa angat pa ulit. Yes sir. Kasi walang ibang pupuntahan yun, ganun lang eh. Oo, mismo. Alangan hayaan mo yung sarili mo bumagsak, 'di ba? Oo. Anyway, tol, diretso na tayo sa Rate My Bar. May mga ipapa-rate ako sa yung tiga-4 na linya mula sa 6 na random rap artist. Tapos, i-rate mo lang siya base sa kung paano mo nagustuhan o hindi nagustuhan. 1 pen to 5 pens ang pinakamataas. Okay? Pero disclaimer lang, sobrang random nito. Hindi lahat technical o pwedeng walang may technical dito. Talagang kinuha ko lang yung mga nag-comments lang din ng mga lyrics nila. Okay? Ang 5 ang best kuya, 'di ba? Yun yung highest. Okay, tol, ang unang 4 na linya na ipaparate ko sa'yo ay eto, pabasa na lang. Parang nasa cloud 9 papuntang heaven ng feeling. Kaya napabili ng 7-Up sa 7-Eleven. Nakatingin mga praning na 5-0 sa akin. I'll get that dough para sa atin basta tayo money making. Okay. So nagigets ko dito sa linya na to, parang siya eh. Para siyang mga Hail Mary no? Mga new type shit, no? New type ng mga new gen na parang nasa cloud 9 papuntang heaven ang feeling. Ganun yung bagsakan nito. So kung sa ganun ko siya kung ganun ko siya i-judge, feeling ko nasa siya eh, nasa 4, mga ganun, 4 or mga ganun, mga 3.5. Wala, whole number lang tayo. Sige, 4. 4 pence. Parang nasa cloud 9 papuntang heaven ng feeling. Okay naman yun. Yun nga lang, parang hindi siya tumugma dun sa kaya napabili ng 7-Up sa 7-Eleven. 'Di ba? Parang feeling tapos 11, medyo malayo. Pero depende sa delivery niya. Depende sa delivery. Heaven ang feeling, 7-Eleven. Pwede siguro. Yeah, so kaya 4 pens ang binigay ni Invictus sa mga linyang to galing sa kantang Mary One. Ang artist, ang pangalan ay H. Nazar D or Nazar D, parang ganun. Yeah. Solid. Okay, so ang next 4 lines na ipaparate ko ay ito, pabasa na lang. Maghigpit ng sinturon daw, ba't parang may mali? Metaporang maski sinturon wala akong pambili. Umaasang umunlad hanggang mata ko mamuti. Naratibong ilusyon matindi pa sa kabuti. Lakas. Ganda. Ang ganda kasi parang una, syempre, ito 5 siguro ako dito, 5 pence ako dito. Kasi maghigpit ng sinturon daw, ba't parang may mali? Metaporang maski sinturon wala akong pambili. Diba? Kumbaga parang
ang ganda doon pa lang na kumbaga kung gagawin nga nating literal yung sinturon, kumbaga wala nga akong pambili niyan Ganun siya ka-broke, no? Tapos Parang biglang ganun. tapos biglang inaano niya, bigla niyang pinasok sa umaasang umunlad hanggang mata ko mamuti. Naratibong ilusyon matindi pa sa kabuti. Umaasang umunlad hanggang mata ko mamuti. Kumbaga, tas yun naratibong ilusyon, 'di ba? Na matindi pa sa kabuti. Yeah. Na alam naman natin na 'di ba kung paano So, yung 5 pence ka dito. 5 pence Okay. lakas. So, 5 pence ang binigay ni Invictus sa mga linyang to galing sa kantang Sino Ka? Ang artist, ang pangalan ay Robonix. Kahit feeling ko yung Sino Ka, parang siguro may laro siya dun Sinuka, parang ganun. Sana. Kasi kabuti. Kabuti. Tapos, di ba? Yun. Pwede siguro. Alright. Next 4 lines ay eto. Ika'y mag-sorry kung sa lyrics ko na bad vibes, pero di pa tatawarin ito ay last price. Dati na ako malupet, yeah fucking that's right. Tanong mo sa lolo mo na binatukan ko nung past life. Pwede. Ito, parang mga new gen din to Most likely, gumagamit siya ng mga words na New gen din to Tapos feeling ko pangkanta rin to. Siguro 5 ako dito. Dahil may dating siya sa may dating siya sa music. Tapos kung titignan mo yung detail nung pagsusulat. Okay kasi ikay mag-sorry kung sa lyrics ko na bad vibes. Pero di patatawarin ito ay last price. So doon may laro. Tapos dati na ako malupet, yeah fucking that's right. Tanong mo sa lolo mo na binatukan ko nung past life. Kumbaga, akala mo nung tanong mo sa lolo mo parang lang parang simpleng asar lang pero kung ibabalik mo siya sa dati na ako malupit, yun yung parang pang niya, pang extend niya ng metapora 'di ba? Tanong mo sa lolo mo nung na binatukan ko nung past life. Ganun siya katagal, ganun siya kadati. Yeah. Kasi nga dati na siya malupit. Alright. No, yun. Kaya 5 pence. So, 5 pence ang binigay ni Invictus sa mga linyan to galing sa kantang 1% na ang artist, ang pangalan ay Gem. Solid. Next 4 lines. Eto. Lagi mo lang tandaan, di yan padalian. Basta lagi mo, basta mo lang galingan, lalo mo na panggigilan. Kung anong ginagawa mo, itutuloy-tuloy mo lang. Ituloy-tuloy mo lang. Ang lahat ng mga toy meron ding katuturan. So ito medyo conscious rap. So medyo siya, medyo literal, medyo tawag doon, straight to the point. Kung magsulat. Siguro 4 pence dahil hindi siya pangit Feeling ko yung intention ng kanta niya talagang talagang mag-advise Tapos hindi na pahirapan pa na yung mga tao. Yeah. So yun, feeling ko 4 pence dahil hindi wak yung pagkasulat tapos may katuturan naman talaga. Okay. So, 4 pence ang binigay ni Invictus sa mga linyan to galing sa kantang G.O.D. na ang kumanta ay, ang pangalan ay Screama. Alright. Next 4 lines ay ito, pabasa na lang. Maligayang pagdating sa aming nayon na kung saan ang mga MC ay di pinanganak kahapon. Mabibigyan ng mga hindi sasang-ayon, hindi nang sasapitin pagkaaway bumangon. Okay. So, siguro 4 pence. Although nagigets ko na yung maligaya pagdating sa aming nayon na kung saan ang mga MC ay hindi pinanganak na hapon. So yun, parang siguro sinasabi niya, OG, ganun, malala, Tapos mabibigyan ng mga hindi sasang-ayon. Gangsta shit. Mabibigyan ng mga hindi sasang-ayon, yun din ang sasapitin pagkaaway bumangon. So, patay na yung mga kaaway nila. Parang ganun yung sinasabi nila. Siguro. Siguro kasi yun din ang sasapitin pagkaaway bumangon Yeah. So, 4 pence ang binigay ni Invictus sa mga linyan to galing sa kantang Pen Game. Ang pangalan ng kumanta ay Rock Pen. Yeah. Ito ang last 4 lines na ipaparate ko sa'yo. Pabasa na lang. Ginalawan ko lahat ng ambisyon.
pera usapan malinaw ang vision, bottom to peak naka-all in sa mission, pumaldo sagad ng hindi pa na prison. Lakas. Tapos na ito, 5 pence. 5 pence. Dahil, ayun, ano nga, syempre, nandun na naman tayo sa sa panibagong henerasyon na naman to ng ng music feeling ko eh. Maganda kasi, ayun, malinis yung rhyme, ginalawan ko lahat ng ambition, pera usapan, malinaw ang vision, bottom to peak, naka-all in sa mission, tapos pumaldos agad. 'Di ba? Yun yung keyword eh, pumaldos agad ng hindi pa na prison. Para pumaldos agad ngayon, putya, kailangan mo, 'di ba? Risky. Illegal Parang eh. ganun. Oo, Mga risky risky. Kumbaga things. mas risky, mas papaldo ka ng sagad eh. Yay. Kaya ang ganda nung pagkaano niya na pumaldos agad ng hindi pa na prison. So yun, maganda. 5 So, 5 pence ang binigay ni Invictus sa mga linyan to galing sa kantang Cream. Ang kumanta ay si Bem Fresco. Cream siguro, I guess ito yung Cash Rules Everything Around Me to. So, Cream, Bem Fresco. Alright. Solid. Ayun. At yun ang Rate My Bar. Maraming salamat, champ. At napagbigyan mo ako dito sa episode na to. Para sa ang dami kong natutunan at ang daming mga behind the scenes na, alam mo yun, na I'm sure yung mga battle rap fan, especially yung mga fans mo, natuwa rin at nalaman nila. So, ayun, sa lahat ng mga gustong sundan si Invictus sa SOCMED, meron siyang Facebook page. Bago lang to, di ba? Invite mo silang i-follow ka dyan. Oo. Ayun, follow niyo yan, Invictus. Medyo matagal ko nang ginawa yan, pero wala talagang post dyan kung titignan nyo. Parang lumalabas talaga yung pagka-introvert ko dyan. Pero ngayon, medyo na-overcome ko naman, naunawaan ko naman na kasi may naisip akong content na hindi ko kailangang, alam mo yun, kumausap sa camera at magpaka-awkward. Yeah. So, kung fan ka ng ginagawa ko, ng sulat ko, meron akong bagong segment ngayon, yung patterns, tapos turns, pattern siya, pero Saan yung isa pa siya uploaded? Or Diyan din sa page ko ya. Tapos lahat yan turns ko lang yan. Kaya tapos turns yun eh. Kumbaga yung mga turn ko. Okay, tapos Patterick. Patterick, di ba? Puta, puro pat eh. Pat in the back ko. Ganun eh. So yun. Ang ginagawa ko, kumukuha ko ng mga linya sa mga laban ko. Tapos mas inaano ko siya, mas ini-explain ko siya sa pamamagitan ng subtitle, tapos andun na rin may mga nakalagay na rin doon ng mga paliwanag. So kumbaga parang binibreak it down mo siya ng sarili mo. Nang hindi ko na siya kailangang i-break it down. Tamang image lang, ganun. Yeah. Kunwari, ano ba yung mga nalagay ko doon? Kunwari, talamak. Yeah. Yung talamak kasi marami. Kumbaga talamak marami. Pero isa niya pang meaning, plema. So maglalagay lang ako, plema na image, ganun. Yun yung talamak. Diba? Parang ganun. Ayun, supportahan natin yan, yung bagong trip ni Invictus. At supportahan din natin syempre yung business ni Invictus ngayon, yung The Base na matatagpuan saan? Sa Casillejos, Zambales. Yun, pag napadpad kayo dito, Hoy, magsasambales kami ni Chris Delano baka this week or next week. Sabihan ka namin pagka nandiyan kami sa area. Oo, kuya. Tara, punta kayo dito. Ito yun, papakita ko lang sa camera. Sige. Yan ang VIP natin. Saya. Tapos marami pa yan. Kapag gusto nyo akong makalaro, ayun, putya, open naman ako dito. Kung malapit ka lang, hindi naman ako ganun kailap talaga. Yeah. Maraming salamat, champ. At ayun, sa lahat ng nanonood ng video na to, make sure mo lang na nakasubscribe ka. At taka lang. Ayan, make sure mo lang na nakasubscribe ka at i-click mo na yung bell icon para mas maging updated ka sa lahat ng parating na episode ng Rate My Bar. At lahat na magko-comment sa episode na to, pipili ako ng bibigyan ng Rate My Bar jersey para mas masaya ang panonood pag nakasuot ka ng Rate My Bar na jersey. Okay? So, ayun. Is your boy, Tiny Montana. Maraming salamat sa panonood ng episode na to ng Season 4 ng Rate My Bar. And, yeah, salute! Salute!